Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1791 hanggang 1800. Ang tukso ng Supreme Palace sa mga immortal ay hindi mapaglabanan. Hindi alam ni Yang Yiyu kung gaano kalakas ang Liu Jia Dao Sword, ngunit nakakatakot sa kanyang mga mata na kaya nitong patayin ang Golden Immortal. Hindi siya nag-aalala sa sandaling ito. Umupo din siya para magpagaling sa mga sugat niya kapag may nangyari. Ang suntok sa dibdib niyan buhuan ay talagang medyo mabigat. Tungkol sa sitwasyon ng matanda sa Supreme Palace, hindi siya makita ni Yang Yiyu, ngunit naisip niya na ito ay maayos, dahil ang walang kamatayang kapangyarihan sa itaas ng kalangitan ay patuloy na dumadaloy pababa, at ang espiritual na enerhiya ng mundo sa lahat ng direksyon ay naging mas makapal at mas makapal. Ito ay nagpapakita na ang pagrikas ng matanda sa walang kamatayang katawan ay naging maayos. Sa pagkakataong ito, maghintay lang siya. Nakatango sa Liu Jia Sword at sa berde at pulang scabbard, umupo si Yang Yiyu na naka-cross-legged at nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap ng Supreme Mountain, at ang buong Sanxian Island ay nanginginig. Isa-isa, naramdaman ng malalakas na nakakalat na immortal ang paggalaw ng espiritual na enerhiya ng mundo at lumabas mula sa pag-urong. Ngunit nalaman nila na ang lahat ng espiritual na enerhiya ay natipon patungo sa kataas-taasang bundok, at may mga makukulay na tumatakbo sa mundo sa itaas ng kalangitan ng kataas-taasang bundok. Ang unang reaksyon ng maraming immortal ay ang isang kayamanan ay lumitaw sa Supreme Mountain. O kaya'y nabuksan na ang Supreme Palace, at isang kakaibang phenomenon ang lumitaw sa mundo. Alam ng lahat kung ano ang Supreme Palace, at sabay-sabay silang lahat ay lumipad patungo sa Supreme Mountain. Sa isang bundok na nakakalat sa junction ng ilang ng Sanxian Island, 6 na immortal sa tuktok ng ika-6 na revolusyon ay nagtipon. May abnormal sa Supreme Palace, tingnan natin agad. Maaaring ang 3 matandang immortal ay pumasok sa Supreme Palace. Imposible, ano ang kataas-taasang palasyo? Si Ju Feng at ang iba pang 3 matandang immortal ay walang ganoong lakas, tiyak na iba ito. Ang grupo ng sekta ay grupo ng mga mapagkunwari, hindi sila mapagkakatiwalaan, posibleng may kaugnayan sa kanila. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nasamsam at natangay sa buong Sanxian Island. Ito ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Wala nang saysay na sabihin pa. Tayo'y pumunta ka. Tara na. Ang ika-6 na immortal sa rurok ng ika-6 na revolusyon ay eksaktong 6 na dakilang ninuno sa grupo ng mga nakakalat na magsasaka. Isa-isa silang lumipad. Malalim sa ilang ng Sanxian Island, isang malakas na aura ng demonyo ang sumugod sa kalangitan. Lumipad ang 4 na pangunahing demonyong aura ng berde, pula, asul at berde. Sa kataas-taasang bundok sa isang kisap mata. Nagkagulo ang buong Sanxian Island. Ang mga aura ng iba't ibang lakas ay naging makukulay na bahaghari at lumipad patungo sa kataas-taasang bundok. Doon. Mga tao at mga demonyo. Sa isla ng Sanxian, ang sangkatauhan ang pangunahing pangkat ng mga taong Sanxian, ngunit ang isla ng Sanxian ay, pagkatapos ng lahat, isang sulok ng mundo ng mga engkanto. Ito ay isang mundo mismo, at lahat ng nabubuhay na bagay ay umiral din, kaya hindi nakakagulat na lumitaw ang mga demonyo. Bukod dito, ang Sanxian Island ay nahahati sa 2 bahagi mula noong sinaunang panahon. Ang isa ay inookupahan ng mga tao, na tinatawag na Sanxian City. Sa katunayan, ang lugar ay napakalaki, na sumasakop sa higit sa kalahati ng Sanxian Island, ngunit ito ay tinawag na Sanxian City. Ang natitirang kalahati ay ilang, kung saan umiiral ang makapangyarihang mga demonyong hayop, at mayroon ding mga demonyo na nagtanim at negel-inang. Talaga, ang dalawa ay hindi nakikialam sa isa't isa at medyo maayos. Gayunpaman, ang mga makukulay na kulay na dumaan sa langit at lupa ng kataas-taasang bundok sa pagkakataong ito ay halatang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa, na halos kapareho ng aksidente ng kayamanan ng langit at lupa. Ang mga demonyo sa ilang ay hindi makaupo at sunod-sunod na pumunta doon upang mag-alay ng isang piraso ng pie. Sa tuktok ng Supreme Mountain, sina Yang Yiyu at Lear Macaque ay parehong nagpapagaling, kasama si Liu Jia Sword Guardian sa isang tabi. Sa isla ng Sanxian, na laging araw at gabi, walang nakakaalam kung gaano katagal ang oras. Sa isang tiyak na sandali, tahimik na lumitaw ang mga figure sa Supreme Palace Square. Sunod-sunod na binuksan nina Lear at Yang Yiyu ang kanilang mga mata at nakakita ng hindi bababa sa 300 Sanxian, na may 3, 4, 5, at 6 na pagliko ng paglilinang. Gayunpaman, wala pang 20 6-turn Sanxian, at wala sa kanila ang nasa tuktok ng 6-turn. Karamihan sa kanila ay nasa gitna at pangunahing yugto ng 6 na pagliko, at 2 lamang ang nasa huling yugto.
Ang mga taong ito ay walang alinlangan na sansiyan na nagtatanim sa 108 maliliit na taluktok, 72 gitnang taluktok, at 36 na malalaking taluktok ng Supreme Mountain. Dati, pinatay ni Yang Yiyu ang 12-dosenang mga sansiyan at nakipaglaban sa 10 mataas na antas ng sansiyan. Ang paggalaw ay napakalakas na ang mga sansiyan na ito ay natural na alam ang tungkol dito at nakita ito mula sa pagtatago sa dilim. Gayunpaman, masyadong mabangis sina Yang Yiyu at Lear Macaque. Matapos marating ang tuktok ng kataas-taasang bundok, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na sumunod. Matapos lumitaw ang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa, hindi na sila nakapagpigil at nagtungo sa tuktok ng kataas-taasang bundok, na gustong malaman kung may lalabas bang kayamanan ng langit at lupa, o kung ang kataas-taasang palasyo ay nabuksan, upang lahat ay makapagbahagi ng isang piraso ng pie. Gayunpaman, pagkatapos umakyat, nalaman nilang ang 3 dakilang nakakalat na immortal na mga ninuno at ang 10 mataas na antas na nakakalat na mga immortal ay nawala lahat. Si Yang Yiyu at ang unggoy lang ang naroon sa Supreme Palace Square, at isang kaluban ng espada na kumikislap na may berde at pulang halo sa pagitan ng isang suspendido na puting ilaw. Walang ibang tao maliban sa pagtatapon. Nang makita ang eksenang ito, maraming nagkalat na immortal ang nagkagulo. Dati, si Yang Yiyu at ang unggoy ay nakipaglaban sa 10 dakilang nakakalat na immortal, at narinig pa nila ang dagandong ng 3 dakilang nakakalat na immortal na mga ninuno. Hindi man sila umahan para manood ng laban, alam nilang naglaban ang dalawang panig. Sa sandaling ito, nakita lamang nila si Yang Yiyu at ang unggoy na nakaupo sa isang sulok ng plaza upang gamutin ang kanilang mga sugat, ngunit hindi nila nakita ang 3 dakilang nakakalat na immortal na mga ninuno at iba pa. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Kung ito man ay ang 10 dakilang nakakalat na immortal o ang 3 dakilang ninuno, lahat sila ay pinatay ni Yang Yiyu at ng unggoy. Kapag iniisip ito, naging komplikado ang mga puso ng nagkalat na mga immortal ng Supreme Mountain. For a time, walang nang-ahas na lumapit. Sa pagtingin sa kataas-taasang palasyo sa malayo, sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng langit at lupa mula sa lahat ng direksyon ay halos nagkatotoo at nagtipon sa kataas-taasang palasyo. Sa itaas ng langit, isang 5 kulay na daloy ng hangin na kasing kapal ng balde ang bumuhos na parang talon at pumasok sa Supreme Palace. Ang buong Supreme Palace ay halos natatakpan ng malaki at mayamang kapangyarihan ng langit at lupa, at ang orihinal na anyo nito ay hindi malinaw na nakikita. Kahit nasa sandaling ito, libu-libong metro ang layo nila sa gilid ng Supreme Palace Square, at nakikita nila ang material na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Napabuntong hininga ang bawat walang kamatayan. Bagamat hindi nila alam ang nangyari, dapat ay may kaugnayan ito sa Supreme Palace. Sa oras na ito, naging aktibo ang isip ng bawat immortal. Ang Supreme Palace ay isang misteryoso at banal na lugar para sa mga magsasaka ng Sansian Island. Ang bawat immortal ay gustong makapasok sa Supreme Palace sa kanilang mga pangarap. Ngunit mula nang maitatag ang kataas-taasang palasyo, walang makapasok dahil masyadong makapangyarihan ang pagkakabuo ng kataas-taasang palasyo. Pero ngayon, mukhang nabuksan na ang Supreme Palace. Ang Supreme Palace ay ang dojo ng Changxi Supreme, ang tanging immortal na nakaligtas sa 12 pagdurusa. Bilang isang walang kamatayan, sino ang hindi gustong makaligtas sa lahat ng kapigatian? Sa makatuwid, ang Supreme Palace ay ang pangarap na lugar para sa bawat immortal. Gusto nilang pumasok at tingnan kung may lihim na paraan ang iniwan ng Supremo para makaligtas sa lahat ng kapigatian ng mga immortal sa Supreme Palace. Sa katunayan, matagal nang may mga tsismis sa isla ng Sansian na mayroong isang lihim na pamamaraan na iniwan ni Changxi Supreme upang makaligtas sa lahat ng kapigatian ng mga immortal sa Supreme Palace. Sa sandaling ito, halos 300 immortal ang tumingin sa direksyon ng Supremo na may mga pulang mata. Gayunpaman, si Yang Yiyu at ang unggoy ay nasa plaza, na naging dahilan upang ang lahat ng mga immortal ay hindi maglakas loob na kumilos. Ang pandarambong sa immortal na mundo sa Supreme Palace ay nagpapatuloy pa rin, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa lahat ng direksyon ay patuloy na nagtitipon sa mahabang panahon. Nang imulat ni Liu Ermaho ang kanyang mga mata, nakita niya ang nakakalat na mga immortal na ito at muling ipinikit ang kanyang mga mata, na parabang ang mga nakakalat na immortal na ito ay hindi interesado sa kanya. Sumulyap si Yang Yiyu kay Liu pagkatapos ay kay Liu Jie's sword, at ipinikit din ang kanyang mga mata. Gamit si Liu Jie's sword, naniwala si Yang Yiyu na hindi papayagan ni Liu Jie's sword ang sinuman na pumasok sa Supreme Palace para abalahin ang matanda. Bagamat ang pagbuo ng Supreme Palace ay nabuksan ng matagal bago ang matanda ay nagtipon ng kulog upang tumama sa kalangitan, si Yang Yiyu ay hindi nag-alala. Nang makitang mayroong halos 300 nakakalat na immortal, alam ni Yang Yiyu na ganap na kayang hawakan ito ni Liu Jie's sword. Sa isang tiyak na sandali, isa sa 200 o 300 immortal ay hindi na nakapagpigil at nagsabi, lahat,
tayo ay nagsimula sa landas ng mga immortal, at wala nang babalikan. Talagang may 12 immortal na kapigatian. Sino ang makakaligtas sa mga kapigatian hanggang sa wakas? Nalampasan namin ang ika-4, ika-5, ika-6, at maging ang ika-7 at ika-8 pagliko. Sino ang makakasigurong makakaligtas sa susunod na 9 at 10 pagliko? At sinasabing si Changxi Supreme ang tanging tao sa isang panahon na nakaligtas sa lahat ng walang kamatayang kapigatian. Hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang ibig sabihin ng Supreme Palace na ito. Ngayong nabuksan na ang kataas-taasang palasyo, lumitaw ang kakaibang fenomena ng langit at lupa. Ang kapalaran at karangalan ay hinahanap sa panganib. Sabay na tayo. Baka makuha natin ang lihim na paraan ng pag-survive sa kapighatiang iniwan ni Changxi Supreme mula sa Supreme Palace. Fair na. Isang huling ika-6 na pagliko na walang kamatayan ang nagsabi na may nagpapasiklab na pahayag, at siya ang unang sumugod sa direksyon ng Supreme Palace. Sa una, magkakaroon ng pangalawa, at ang lihim na paraan ng pag-survive sa kapigatian ay umiikot sa Supreme Palace, na nakamamatay sa sinumang immortal. Walang sinuman ang makakalaban sa gayong tukso. Mahigit 50 tao ang sumugod sa isang iglap. Habang nanunood ang mga natitirang immortal. Lahat sila ay matatalino, natural ang iba ay matalino, ang iba ay hanggal, at ang iba ay tuso. Sa pagkakataong ito ay itinuturing na isang pagsubok. Ang huli na ika-6 na pagliko na walang kamatayan na nagudyok sa kilusan sa simula ay umatras ng hindi nalalaman, at ang natitirang 56 na tao ay sumugod sa Supreme Palace. Nang sumugod ang 56 na tao sa tarangkahan ng Supreme Palace 10 metro ang layo, bigla silang nagbago. Buzz! Boom! Ah! Mahigit sa 200 immortal sa di kalayuan ay nanlaki ang kanilang mga mata, at ang takot ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Sa kanilang mga mata, nakita lamang nila ang 3 bughaw, pula at puting ilaw na kumikislap sa pagitan ng 50 immortal, at sa sumunod na sandali ang 56 na immortal ay naging abo sa mga hiyawan. Kabanata 1772 napakatuso ng batang ito. Matapos mawala ang mahigit 50 nakakalat na immortal, nakita ng lahat sa field na ang kumikislap na berde, pula at puting liwanag ay isang espada at 2 tao. Ang puting sinaunang espada ay parang isang prinsipe, na may isang pares ng mga batang lalaki at babae sa berde at pulang damit sa kaliwa at kanan. Ang nakasusuklam na layunin ng espada ay kumalat sa buong mundo, na nagpang-inag sa natitirang higit sa 200 nakakalat na mga immortal. Lalo na ang mga nagkalat na immortal na nagudyok sa simula ay may isang uri ng takot na makaligtas sa isang sakuna. Halos lahat ng nagkalat na immortal ay may tandang pananong sa kanilang mga puso. Anong klaseng espada yan? Kailangan pa ba ng mga taong paglingkuran? Ang antas ng mga nakakalat na immortal na ito ay hindi nakikilala, at hindi pa nila narinig kung ano ang isang espada ng Dao. Anyway, mahigit 50 na nakakalat na immortal na lumapit sa Supreme Palace ang nawala. Isang pakiramdam ng takot ang lumitaw sa buong field. Walang nang ahas na humakbang pasulong. 56 na nakakalat na immortal ang napatay sa isang espada, at hindi nila malinaw na nakita ang nangyari. Sa sandaling ito, higit sa 200 nakakalat na mga immortal ang lahat ay nakatutok kay Yang Yiu at Monkey. Sa mga mata ng mga nakakalat na immortal na ito ay dapat na isa sa mga paraan ng pagtaboy ng espada ni Yang Yiu at Monkey. Lahat sila ay hindi maisip na ang Liu Jia Dao Sword ay hindi kailangang magmaneho ng espada, at kayang patayin ang kalaban ng mag-isa. Sa madaling salita, higit sa 200 nakakalat na mga immortal ang natakot. Naging kakaiba ang kapaligiran sa field at nabalot ng katahimikan. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa oras na ito, lumitaw ang 6 na makapangyarihang aura sa kanilang harapan. Sa mahigit 200 na nagkalat na immortal, ang mga ordinaryong tao ay agad na sumaludo sa 6 na tao. Pagbati, ninuno. Ang 6 na taong ito ay ang nakakalat na mga ninuno ng magsasaka na dumating. Sa isla ng Sanxian, ang nakakalat na grupo ng magsasaka ay mababa, ngunit ito ay makapangyarihan, o sa madaling salita, walang gaanong tao, ngunit maraming mga master. Halimbawa, mayroong 6 na ninuno sa tuktok ng ika-6 na antas sa nakakalat na pangkat ng magsasaka, habang 3 lamang ang nasa pangkat ng sekta, at sila ay pinatay na noon pa. Kapag lumitaw ang 6 na dakilang nakakalat na immortal na mga ninuno, natural na may mag-uulat kung ano ang nangyari dito. Sa mahigit 200 na nakakalat na immortal, marami ang sinasabing mga nakakalat na grupo ng magsasaka. Imposibleng ang lahat ng nakakalat na immortal na naglilinang sa kataas-taasang bundok ay mula sa grupo ng sekta. Parehong napansin ni Yang Yiu at Monkey ang pagdating ng 6 na dakilang nakakalat na immortal, ngunit hindi nila ito pinansin. Nagpatuloy ang dalawa sa paghilom ng kanilang mga sugat. Gamit ang Liu Jia Sword, kahit na ang mga immortal ay maaaring harapin. Matapos maunawaan ng 6 na nakakalat na immortal ang sitwasyon, tumingin sila sa Liu Jia Sword na lumulutang sa harap ng Supreme Palace,
at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiyu at Monkey na nakaupo sa sulok, at naging aktibo ang isipan ng 6 na tao. Walang ibang tao sa field maliban kay Yang Yiyu at Monkey. Kung ito ay isang espada, kailangang may magmaneho nito. Isa kaya sa kanila. Kung gayon, dapat mahuli muna ang hari. Matapos mahuli sina Yang Yiyu at Monkey, gaano man kalakas ang espada, imposibleng agawin ito nang walang magtutulak nito. Siyempre, ang mga hula ng 6 na nakakalat na immortal sa kanilang mga puso ay hindi pa rin alam. Sa pakikinig sa mga kwento ng iba pang nakakalat na mga immortal, ang puting espada ay maaaring pumatay ng higit sa 50 nakakalat na mga immortal sa isang espada, na mismo ay lampas sa kapangyarihan ni Zhonxiao. Ano? Tungkol ngayon? Hindi ko talaga alam ang lalim. Mayroon ding isang pares ng mga lalaki at babae sa kaliwa at kanang bahagi ng puting espada, na lumulutang sa harap ng tarangkahan ng Supreme Palace. Malinaw na sila ay mga poster ng mga Diyos ng pinto, at ang malakas na layunin ng espada na kanilang inilabas ay nagpapalpitate sa 6 na nakakalat na immortal. Gayunpaman, kahit na ang 6 sa kanila ay nasa tuktok ng ika-6 na antas, sila ay katulad din ng iba pang nakakalat na mga immortal, puno ng tononibik para sa kataas-taasang palasyo. Bilang kalat na mga immortal, walang makalaban sa toksong pumasok sa Supreme Palace. Sa sandaling ito, hindi nila alam ang pinagmulan ng espada, ngunit itinuon nila ang kanilang paningin kay Yang Yiyu at sa unggoy. Ano man ang mangyari, pupunta sila at subukan muna ang mga ito. Narinig na nila ang tungkol sa away ni Yang Yiyu at ng unggoy at ng mga nagkalat na immortal ng Supreme Mountain Sect noon, at nabigla rin sila. Siyempre, hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata. Sa kanilang opinyon, may pagkakaiba sa pagitan ng mga tsismis at katotohanan. Pagkatapos mag-usap, naghanda ang 6 na nakakalat na immortal na sumulong upang subukan si Yang Yiyu at ang 6 na tainga na mikak. 3 ang nanatili sa kinaroroonan nila, at 3 ang lumakad patungo kay Yang Yiyu at sa 6 na tainga na mikak. Nang dumating ang 3-6 na turn na nakakalat na immortal, biglang iminulat ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pinsala ay hindi kasing lubha ng kay Lear. Sa ilalim ng pagpapakain ng napakalaking espiritual na enerhiya na dinambong ng matanda, halos ganap siyang gumaling. Sa isang iglap, nakita niya ang 3 sa 6 turn peak immortal na papalapit sa harap nila ni Lear. Kinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at nahulaan ang kanilang layunin. Tapos gusto nilang pumasok sa dojo ng matanda. Not to mention na, ni-recast ng matanda ang kanyang immortal na katawan sa Supreme Palace, hindi niya hahayaang may mang-istorbo sa kanya, kahit si Liu Jasword ay hindi hahayaang makalapit ang sinuman. Bagaman, ang matanda ay gumawa ng sobrang ingay at umakit ng daan-daang immortal, si Yang Yiyan ay hindi nag-aalala sa sandaling ito. Maliban sa 6 na 6-turn pick immortals, kakayanin nila ni Lear Makak ang iba. At ang pagkakaroon ng Liu Jasword ang pinakamalaking kumpiyansa. Alam ni Yang Yiyan na maaaring hindi na nila kailangang kumilos ni Lear. Ako si Mejo, isang cultivator mula sa Sanxian Island. Magalang ako sa inyong 2 kapwa tawista. Ang isa sa 3 taong dumating, isang matandang lalaki na mukhang 60 taong gulang, ay nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa katunayan, ang hitsura ng isang magsasaka ay isang pabalat lamang. Ang matandang lalaki na mukhang 60 taong gulang ay maaaring nagsasaka ng maraming taon. Ang 2 pa, isang lalaki at isang babae, ay mukhang isang middle-aged couple. Ordinaryo ang itsura nila, ngunit may kinang sa kanilang mga mata. Ngumisi si Yang Yiyan sa kanyang puso. Hindi siya baguhan na kakapasok lang sa cultivation world. Paanong hindi niya nakikita na narito sila para subukan siya? Marami na siyang nakitang ganoong eksena. Ang susunod na pag-unlad ng script ay tiyak na isang kombinasyon ng mga itim at pulang mukha. Kung hindi nila makuha ang gusto nila, o kung naramdaman nilang madali siyang mabuli, magiging masungit sila. Pero, walang pakialam si Yang Yiyan sa oras na iyon. Pero hindi siya bastos na tao. Dahil magalang ang kabilang partido, susunod na lang siya sa kanila. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa nila. Nakilala ni Yang Yiyan mula sa Yunmen Fairyland sa Cultivation World ang mga kaibigang Daoist. Tumayo si Yang Yiyan at ipinagkapit ang kanyang mga kamao bilang ganti. Ngunit sa oras na ito, ang 6 na tainga na mikak ay nakapikit pa rin at kinokontrol ang kanyang paghinga, nang hindi gumagalaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang mag-asawa sa 3 ay malamig na bumantong hininga. Tumingin sa 6 na tainga na matching at sinabi, "Humph, ang taong Daos na ito mula sa angkan ng demonyo ay napaka-arrogant. Ibig sabihin binati ka namin, pero hindi mo kami pinansin. Hindi ba masyadong mayabang?" Nakakurbo ang bibig ni Yang Yiyan, at alam niya na ang kabilang partido ay kombinasyon ng itim at pulang mukha, at totoo nga. Pero kung gusto mong umarte, sasamahan kita. Agad niyang sinabi, mali ang pagkakaintindi ng kapwa Daos na ito. Nakipag-away ang panganay kong kapatid sa 3 nakakalat na immortal na nagsasabing sila ay mga bastos na ninuno.
Siya ay malubhang nasugatan at kailangang gamutin ang kanyang mga sugat. Ikinalulungkot ko ang pagpapabiis sa kanya. Sinadya itong sinabi ni Yang Yian, sa katunayan, gusto niyang makita ang reaksyon ng kabilang partido. Tamang-tama, sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang mga mukha ng tatlong nakakalat na immortal sa kabilang panig ay nag-iba-iba. Nagkatinginan sina Meiju at ang nasa katanghaliang gulang na mag-asawa at mahinahong sinabi, "Oh, kaya ayon." Ang sinabi ng kapwa Daoist ay ang tatlong dakilang ninuno ng sekta ng Sanxian Island, Jufeng Zhenren, Tungxian Shanren at Wanling Zhenjian, ngunit hindi ko alam kung silang tatlo ay nakapasok na sa Supreme Palace. Napangiti si Yang Yian sa kanyang puso, ngunit bahagyang umiling at sinabing, "Hindi, ang tatlong matandang immortal na iyon ay hindi dapat patayin ng ating mga kapatid." Sa totoo at peke, kinuha ni Yang Yian ang kredito para sa kanyang sarili at kay Lear Maho nang hindi namumula o tumitibok ang kanyang puso. Tapos nagulat silang tatlo. Si Jufeng Zhenren at ang tatlo ay mga nilalang na may parehong kultibasyon sa kanila. Paano sila mapapatay ng ganoon lang? Ngunit, hindi ko masabi kung totoo o mali ang sinabi ni Yang Yian. Sa oras na ito, ang babae ay nanunuya, ito ay isang biro na maaari mong patayin ng isang ika-6 na turn pick na walang kamatayan. Ngumisi si Yang Yian, maniwala ka man o hindi, wala kang kinalaman. Umalis ka na lang. Kailangan pa nating gamutin ang mga sugat natin. Malubhang nasugatan tayo sa nakaraang labanan. Si Yang ay talagang masama sa oras na ito. Sa pagitan ng mga linya, tinutokso niya ang tatlong immortal na salakayin siya at si Lear, sadyang sinasabi na sila ay malubhang nasugatan. Kapag gusto nilang harapin siya at si Lear, tiyak na papatayin sila ng Liuja sword gamit ang isang espada. Napakapangahas mo, hinahanap mo yata. Kamatayan. Galit na galit ang babae, sabihin mo sa akin, ano ang problema ng espada na iyon, at ililigtas ko ang iyong buhay. Nagsalita din ang medyo may edad na lalaki. Ang matandang lalaki na nagngangalang Meiju ay pinaikit ang kanyang mga mata sa oras na ito. Pumunta silang tatlo dito para subukan at alamin kung ano ang nangyari sa espada at sa Supreme Palace doon, pero ngayon parang napakatuso ng batang ito. Dahil hindi gumagana ang malambot, subukan nating mabuti. Hehe, talagang hindi akin ang espadang iyon. Wala akong lakas para kontrolin ang ganoong kalakas na espada. Kung hindi mo ito pakakawalan. Mas mabuting wala kang ideya tungkol sa espada at sa Supreme Palace, kung hindi, iisa lang ang kahihinatnan kamatayan. Nakangiting sabi ni Yang, at idinagdag, "Oh, by the way, you should not have any idea about me, otherwise mas mabilis kang mamatay, hehe." Kabanata 1793, ang apat na mahusay na wild monsters. Ang mga salita ni Yang Yiu ay puno ng mapaglaro, at ang mga mukha ng tatlong immortal ay naging berde. Napakayabang ng batang ito. Boy, sa tingin mo ba lumaki tayo sa takot? O sa tingin mo kaya ka naming bitawan ng ganito lang? What a joke. Dahil hindi mo sinasabi sa akin ang nangyari sa Supreme Palace, malalaman ko pa rin ang lahat ng gusto kong malaman sa pamamagitan ng paghuli sa iyo at paghahanap sa kaluluwa mo. Ang nasa katanghaliang gulang na immortal ay nagsalita sa malalim na boses, at pagkatapos niyang magsalita, humakbang siya pasulong at lumapit kay Yang Yiu. Sumunod ang babae sa tabi niya, at ang matandang lalaki na nagngangalang Meiju ay lumipat patungo sa may-anim na tainga na makak sinasadya o hindi sinasadya. Nang makita ang eksenang ito, tumikim si Yang Yiu at tumayo. Nakaupo pa rin doon ang 6 na tainga na matching na nakapikit at nililinang. Walang balak na lumaban. Sa lahat. Dahil dito nataranta ang tatlong immortal. May maasahan ba talaga ang batang ito at ang unggoy, o sadyang mayabang na wala silang pakialam sa tatlong immortal na nasa rurok ng ika-6 na revolusyon? Ang tatlo pang immortal at mahigit 200 immortal sa di kalayuan ay nakatingin din kay Yang Yiu at sa kanyang mga kasama. Nang makita ng lahat na sinasalakay ni Yang Yian ang nasa katanghaliang gulang na immortal, ngunit siya at si Monkey ay tumayo at umupo, nang walang anumang balak na kumilos, lahat sila ay nakaramdam ng kakaiba. Maaari bang matakot ang batang ito kay Gu Yishen? Sabi ng isang immortal. Si Gu Yishen ay nagsasalita tungkol sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. May mali. Tingnan mo ang ekspresyon ng batang iyon. Wala man lang pagbabago. Hindi mahalaga. Kahit na may kakaiba, kakayanin ito ni Meiju at Gu Yishen. Dalawang iba pang 6 turn pick immortal sa di kalayuan ang napag-usapan. Kasama ang iba pang mga immortal, si Yang Yian ay mukhang naghahanap ng kamatayan. Hindi siya nakita ni Gu Yishen na gumalaw nang umatake siya. Mukha siyang tanga na takot. Nang hampasin na sana ni Gu Yishen ang noo ni Yang Yian, may kakaibang nangyari. Nagulat si Gu Yishen at nanlamig ang kanyang katawan. Sinampal niya si Yang Yian at lalapit na sana sa noo ni Yang Yian, ngunit hindi ito nahulog. Nang muli siyang tumingin, si Meiju at ang asawa ni Gu Yishen ay hindi rin kumikibo. Pabago-bago pa rin ang posisyon nilang tatlo, pero hindi sila kumikibo.
May mali. May problema. Anong nangyari? Ano ito? Ang iba pang tatlong immortal at iba pa sa malayo ay nadama na may mali. Ngunit nakita nila na si Gu Yishan at ang kanyang asawa at si Meijo ay parang na-freeze. Ang sumunod na sandali ay natigilan ang lahat. At kanina, talagang pinagpapawisan si Yang Yian. Iniisip niya na dahil iniwan ng matanda ang Liu Jia Dao Sword para protektahan siya at si Lier Maho, paprotektahan sila ng Dao Sword. Kaya noong umatake si Gu Yishan, hindi gumalaw si Yang Yian. Naniniwala siyang papatayin ng Liu Jia Sword ang tatlong immortal na sumalakay sa kanya. Ngunit mula sa sandaling umatake si Gu Yishan, hanggang sa sandaling lamapat ang palad ni Gu Yishan patungo sa kanyang noo na parang kidlat, at isang daliri na lang ang layo mula sa pagkahulog sa kanyang ulo, ang Liu Jia Sword ay hindi nag-react. Pinawisan nito si Yang Yian ng malamig sa ilalim ng malakas na momentum ni Gu Yishan, at huli na para ipagtanggol sa oras na ito. Nababalisa si Yang Yian, at nang tatawagan na sana niya si He Lian, nakita niyang biglang nanginig si Gu Yishan. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian ang isang flash ng puting liwanag sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay natagpuan niya na ang kamay ni Gu Yishan, na isang daliri lang ang layo, ay nakadikit sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nakita niya si Gu Yishan na natigilan sa hindi makapaniwala, at nauutal, ito. Anong uri ng espada ito? Sa katunayan, naramdaman ni Gu Yishan ang lakas ng espada. Noon lamang natuklasan ni Yang Yian na mayroong isang malabong puting guangyuan na nagmumula sa mga kilay ni Gu Yishan. Sa isang iglap, alam ni Yang Yian na sa wakas ay nakakilos na si Liu Jia Sword. Masaya siya sa kanyang puso, pinagmamasdan si Gu Yishan na sinusubukang manatiling kalmado, at sinabi sa isang napakapagpanggap na tono, ipinaalala ko sa iyo na mas mabilis kang mamamatay kung sasalakayin mo ako, bakit hindi ka naniniwala? Ngayon ay tapos na ang lahat. Kung tungkol sa kung anong uri ng lakas ng espada iyon, hindi ko alam, ngunit masasabi ko sa iyo na ito ay ang Daoyu na sword na maaaring hindi mo maisip na pumatay sa iyo. Nakatingin mula sa gilid ng kanyang mga mata, si Meijo at ang nasa katanghaliang gulang na babae ay papalapit sa may anim na tainga na mikak, ngunit sila rin ay nanigas ang kanilang mga katawan. Sa susunod na sandali, ang tatlong immortal ay sumambulat na may asul, pula at puting halos, at ang kanilang mga katawan ay unti-unting naging transparent, ngunit sila ay naglaho pa rin sa kawalan, o naging abo. Sa pagkakataong ito, lumitaw din ang Liu Jia Dao Sword sa field, na may asul at pulang scabbard sa magkabilang gilid. Si Yang Yiyo ay palaging nabigla at naiinggit. Hindi niya nakita ng malinaw ang pag-atake ng Liu Jia Sword. Sa oras na nakita niya ang Liu Jia Dao Sword, naging abo na ang kalaban. Sa pananaw ni Yang Yiyo, ang kapangyarihan ng Liu Jia Dao Sword ay napakalakas na ito ay sadyang misteryoso. Ang bilis ng pagpatay ay hindi nakikita at walang bakas. Pagtingin sa iba pang tatlong 6th rank Luz Immortals at higit sa 200 Luz Immortals sa di kalayuan, lahat sila ay parang nakakita ng multo. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo, kayong mga bastard, maglakas loob na tumingin sa akin. Talaga bang iniisip mo na ang 6 Swords of the Dao na maaaring pumatay sa isang True Golden Immortal sa isang iglap ay para lamang palabas? Sa katunayan, para sa iba pang tatlong nakakalat na immortal at higit sa 200 nakakalat na mga immortal sa malayo, ang eksena kanina ay parang nakakita ng multo. Ang tatlong nakakalat na immortal sa tuktok ng 6 na revolusyon ay nawala ng walang bakas ng walang anumang reaksyon. Alin sa mga matandang halimaw na ito ang hindi nagtanim sa loob ng libu-libong taon? Lahat sila ay mga elite ng tao at nakaranas ng daan-daang labanan. Hindi ko alam kung gaano karaming malaki at maliit na away ang kanilang naranasan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ng kakaiba at nakakatakot na eksena. Nang tuluyang naging abo sina Meijo at Gu Yishan at ang kanyang asawa, ang mga nakakalat na immortal na ito ay nakakita ng espada, isang lalaki at isang babae ang lumitaw sa bukid. Hindi ba't ang espadang lumulutang sa harap ng Supreme Palace? Malinaw, si Meijo at ang dalawa pang namatay sa ilalim ng espadang ito. Gayunpaman, ang nagparamdam sa kanila ng lamig sa kanilang likuran ay hindi nila nakita kung paano pinatay ni Gu Jian si Meijo at ang dalawa pa. At sa kanilang mga mata, si Yang Yian at ang unggoy ay hindi man lang kumikibo. Ngunit si Gu Jian ay kumilos ng mag-isa. Pagkatapos, ang puting malajade na sinaunang espada ay kumislap ng puting liwanag at lumipad muli sa tarangkahan ng Supreme Palace, at ang mga lalaki at babae na nakapula at berde ay sumunod na malapit sa likuran. Ang berde at pulang halo ay kumikislap at naging isang scabbard, at pagkatapos ay bumalik ang sinaunang espada sa scabbard. Hiss! Napabuntong hininga ang maraming tao. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila na ang mga tao ay maaaring maging scabbards, o sa madaling salita, ang mga kabataang lalaki at babae sa berde at pulang damit ay hindi mga tao, ngunit mga espiritu ng sandata. Ito ay espesyal na ginamit upang dalhin ang scabbard ng white jade na sinaunang espada. Anong uri ng espada ito? Anong antas at antas ng espada?
Kakaiba, makapangyarihan, misteryoso. Ang lahat ng mga nakakalat na immortal ay nagulat sa ilang sandali. Malinaw ding nakita ng lahat na ang sinaunang espada ay nagbabantay sa tarangkahan ng Supreme Palace, at binabantayan din si Yang Yiu at ang unggoy. Bagamat hindi nila maisip kung saan nanggaling ang espada, may pinagkasunduan sa puso ng lahat ng nakakalat na immortal, ibig sabihin, hindi makapasok ang Supreme Palace, hindi makagalaw si Yang Yiu at ang unggoy, kung hindi nila mapaglabanan ang kapangyarihan ng sinaunang espada. Swoosh, swoosh, swoosh. Nang ang lahat ng nakakalat na immortal ay nagulat at natigilan, 4 na figure ang lumitaw sa Supreme Square. Ang mga demonyong aura ay tumataas sa langit. Lipi ng ligaw na demonyo. Isa sa 3 natitirang 6-turn pick immortal sa field ay tumingin sa 4 na tao at nagsalita. Black Fox, Crazy Lion, Silver Eagle, Red-Headed Centipede. Ito ang teritoryo ng ating sangkatauhan sa kataas-taasang bundok, bakit ka naririto para makiisa sa saya? Ang natitirang 3 immortal ay 2 matanda at 1 bata, isang matanda na may puting buhok, isang binata, at isang babaeng demonyo. Sila ay sina Shan Xiongxing, Duan Nianhua, at Kai Yar. Sa sandaling ito, nakita ni Shan Xiongxing at Kai Yar ang 4 na malalaking demonyo na nagsalita, at naging alerto din ang kanilang mga mukha. Hahaha. Anong biro, bakit hindi mo sabihin na ang buong isla ng Sanxian ay pag-aari ninyong mga tao? May mga kakaibang phenomena sa mundo ng Supreme Mountain, at may mga likas na kayamanan na lumalabas. Kung sino ang kumuha nito ay magmamay-ari. Kayo ay masyadong maingay. Hoy, hindi ba 6 sa inyo ang Sanshio? Nasaan ang 3 pa? Oh, nakapasok na kayo sa Blackhead. Centipede, sabi ko bilasan mo, wag mo akong pakinggan, tingnan mo, may naunang dumating dyan, pasok na tayo. Yung isa. Ang nagsalita ay ang baliw na leon. Pagkatapos ng pagbabago, siya ay isa pa ring mailap at magaspang na tao, at hindi siya nag-isip bago siya magsalita o gumawa ng anuman. Pagkatapos niyang magsalita, nagmamadali siyang pumunta sa Supreme Palace. Sa sandaling ito, ang 3 Sanxian sa gitna ng Sanshio ay iginala ang kanilang mga mata at walang sinabi. 3 sa kanila ay kamamatay lamang, at ngayon ay lumitaw ang 4 na ligaw na halimaw. Sila ay sabik para sa ilang ignorante na mga hayop na umakyat at mamatay. Natural na pamilyar sila sa 4 na ligaw na halimaw na ito, at hindi sila nagkakasundo sa isa't isa, ngunit ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba. Sa pangkalahatan, hindi sila makikialam sa isa't isa. Nakita rin ni Yang Yiu ang 4 na demonyo mula sa malayo at narinig silang nag-uusap. Napangiti siya at pinagmasdan ng magaspang na lalaki na patungo sa Supreme Palace. Chapter 1774 na ninakawan ko ang mga kuweba nilang 4. Medyo hindi inaasahan na dumating si Yang Yiu sa Supreme Mountain. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa malaking kaguluhan na ginawa ng matanda, nakahinga siya ng maluwag. Ang walang kamatayang kapangyarihan na tumagos sa kalangitan ay malamang na makikita sa anumang sulok ng Sanxian Island, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa lahat ng direksyon ng Sanxian Island ay nagtagpo sa Supreme Mountain. Mahirap na hindi makaakit ng mga master. Halatang mga master ang 4 na demonyong lumitaw sa eksena. Maaari silang makipag-usap sa Sanxian sa tuktok ng ika-6 na pagliko ng walang anumang pag-aalinlangan, kaya dapat ay nasa parehong antas sila. Narinig din ni Yang Yiu ang sinabi noon ng matandang may puting buhok na si Shan Xiongxing, na ang 4 na demonyo, ang itim na fox, ang baliw na leon, ang silver eagle, at ang pulang buhok na alupihan, lahat ay nagmula sa ilang ng Sanxian Island. Mukhang hindi sila mabuting tao. Ang matipunong lalaki na tinatawag na Crazy Lion ay mukhang isang walang ingat na tao. Naglakad siya patungo sa kataas-taasang palasyo habang nagsasalita, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagsinta habang nakatitig sa Liuja sword na lumulutang sa harap ng tarangkahan ng Supreme Palace. Parang gusto niya itong agawin. Nagkamali ito kay Yang Yiu. Hindi niya talaga alam kung torpe ba talaga ang lalaking ito o nagpapanggap. Ngunit hindi niya ito pinaalalahanan. Kung lalapit siya ngayon, puputulan siya ng Liuja sword. Ang 3 nakakalat na immortal ng sangkatauhan, sina Shan Xiongxing, Duan Nianhua, at Sun Yar, ay hindi nilayon na paalalahanan siya. Malinaw, mayroon din silang ideya ng pagkakasala. Gayunpaman, kahit na ang kabilang partido ay isang demonyo, mayroong isang matalinong tao sa 4. Isang kaakit-akit na babaeng nakaitim, na siyang silver fox na babae na binanggit ni Shan Xiongxing noon, ang nagsabi, bumalik ka, Crazy Lion, mag-ingat sa isang bitag. Napahinto ang malaking demonyong lalaki na nagngangalang Crazy Lion nang marinig ang tawag ng babaeng nakaitim na si Black Fox, ngunit hindi na bumalik. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, anong bitag ito? Hayaan mo muna akong kunin ang espada. Hindi makukuha ng mga tao ang espada, kaya gagawin ko.
Sa oras na ito, isang mabagsik na binata mula sa angkan ng demonyo na nagngangalang Silver Eagle ang nagsabi kay Crazy Lion, "Tulala, bumalik ka na lang ng hilingin sa iyo ni Sister Black Fox. Bakit ang dami mong kalokohan? Pambihira ang aura ng espadang iyon, paano ito madaling makuha? Kung ito ay napakadali, ang mga taong walang kamatayang ito, na may kabuuang mahigit 200 na tao, gaano pa sila katagal maghihintay sa atin?" Natigilan si Crazy Lion nang marinig ang sinabi ni Silver Eagle. Matapos mag-isip tungkol dito, tila naisip niya na may katotohanan ito. Wala siyang pakialam sa sumpa sa kanya ni Silver Eagle dahil sa pagiging tanga niya, at sinabing, kung gayon, kailangan kong makinig kay Sister Black Fox. Pagkatapos noon, umatras siya. "Sister Black Fox, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ng isang binata na may pulang buhok na matagal nang nanahimik kay Black Fox. Ang binatang ito ay mukhang mga 16 o 17 taong gulang lamang. Ang kanyang mga salita ay hindi mali, ngunit palagi niyang binibigyan ng mga tao ng malungkot na pakiramdam. Siya ang Redhead Centipede. Ang kanyang orihinal na katawan ay isang alupihan na may pulang ulo, kaya pinangalanan niya ang kanyang sarili na Redhead Centipede pagkatapos magsanay at magbago. Maghintay at tingnan, mukhang kakaiba dito. Hintayin mong dumating ang ating mga demonyo bago gumawa ng mga plano. Tutal, ito ang kataas-taasang palasyo ng sangkatauhan, at ang sabi-sabi na ito ay ang dojo ng Supreme Changxi. Kung talagang ganoon lang kadaling makapasok, ang mga nakakalat na immortal na ito ay matagal nang pumasok, at hindi nagtago sa gilid ng plaza. At hindi mo ba nararamdaman na may mga makapangyarihang labi ng labanan sa himpapawid? Nariyan pa nga ang hininga ng ilan pang dakilang nakakalat na walang kamatayang mga ninuno ng sangkatauhan. Kilala nating lahat ang matatandang iyon, at hindi mali ang kanilang hininga. Ngunit ang kakaiba ay mayroong natitirang hininga ng orihinal na espiritu sa hangin, at may amoy ng kamatayan. Tumingin muli sa parisukat. Ang isang malaking lugar ng puting jade ground ay naging abo. Tila ito ay ganap na nawasak ng isang malakas na puwersa. At doon, sino sa tingin mo? Tumingin si Black Fox sa isang sulok ng plaza habang nagsasalita. Doon naroon si Yang Yiyu at ang 6 na tainga na mekak. Hindi ba't isang tao iyon? Hoy, sa likod ng taong iyon ay. Ang masamang bituin, bakit nandito rin siya? Ang baliw na leon ay tumingin kay Yang Yiyu sa unang pagkakataon, at nakita siya, at pagkatapos ay nakita ang 6 na tainga na mekak na nagmumuni-muni at naglilinang pa rin sa likod ni Yang Yiyu. Talagang evil star yan. Madalas magkita ang mga kalaban sa makipot na daan. Hindi natin pwedeng pabayaan ang unggoy na yan sa pagkakataong ito. Sabi ng Silver Eagle na may mga mata ng agila. Oo, hindi maaaring palayain ni Ate Black Fox ang patay na unggoy sa pagkakataong ito. Ang pulang ulo na alupihan ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tumango si Black Fox at sinabing, sa totoo lang, hindi natin pwedeng pabayaan ang patay na unggoy. Oras na para ayusin ang mga account ng pananakit niya sa ating 4 sa paglipas ng mga taon. Huwag muna nating alalahanin ang Supreme Palace sa ngayon. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng sangkatauhan. Tara na at kilalanin muna natin ang maput na unggoy na iyon. Ang 4 na dakilang halimaw sa ilang ay labis na nagalit ng pag-usapan nila ang 6 na tainga na mekak. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at gusto nilang durugan ang unggoy hanggang maging abo. Inaalala ang sama ng loob sa unggoy, nagsimula ang kwento mga 400 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, silang 4 ang ganap na hari sa ilang ng Sansian Island. Sila ang mga hari at nangingibabaw sa ilang. Pinamunuan nila ang malalaki at maliliit na halimaw sa ilang, nagpaues ng libu-libong maiilap na ibon at hayop, nagmina ng walang kamatayang mga bato, at nangolekta ng mga likas na materyales at kayamanan ng ilang para sa pagtatanim. Napakasaya nila. Ngunit mahigit 400 taon na ang nakalilipas, isang unggoy ang biglang dumating sa ilang. Ito ay ang maput na unggoy sa paningin. Noong panahong iyon, hindi ganoon kalakas ang lakas ng patay na unggoy na ito. Sa sandaling lumitaw ito, ninakawan nito ang mga kayamanan ng mga nasasakupan ng 4 na dakilang halimaw. Sa simula, hindi sineseryoso ng 4 na magagaling na halimaw ang unggoy, ngunit habang tumatagal ay lalo pang sumusobra ang unggoy, at ninakawan ang mga nasasakupan ng 4 na magagaling na halimaw. Dapat mong malaman na ang pagnanakaw sa malalaki at maliliit na nagsasaka ng halimaw ng kanilang mga nasasakupan ay ninakawan ng 4 na magagaling na halimaw, dahil umaasa sila sa mga tribute resources ng kanilang mga monster cultivator upang suportahan ang kanilang paglilinang. Para sa mga naglilinang na nilalang, ito ay katumbas ng pagputol ng mga mapagkukunan ng pananalapi ng isang tao at pagpatay sa kanilang mga magulang. Bakit? Sapagkat kung ikaw, ang unggoy, ay pumutol ng mga mapagkukunan ng pagtatanim ng ibang tao, hindi ba ito ay pumutol sa kanilang landas sa paglilinang? Pagkatapos noon, ang 4 na magagaling na halimaw ay nagsalitan sa pag-atake. Pero hindi nila akalain na sobrang kaya pala ng unggoy.
Kahit na ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng sa kanila, maaari siyang makatakas mula sa kanila sa bawat oras. Sa gayon nagsimula ang naunang kaharian ng unggoy na higit sa 400 taon. Sa simula, hindi kayang talunin ng unggoy ang sinuman sa kanila, ngunit kalaunan, sinuman sa kanila ay walang magawa sa unggoy. Sa halip, isa-isang pumasok ang unggoy sa kanilang mga kuweba, lantaran man o palihim, at ninakawan sila ng kanilang mga naipon na mapagkukunan ng pagtatanim sa loob ng maraming taon. Wala sa 4 na kuweba ng demonyo ang naligtas. Sa huli, kinailangan ng 4 na magkaisa para harapin ang unggoy, at pinakilos ang lahat ng kanilang puwersa para tugisin ang unggoy sa ilang. Dahil dito, tuluyang nawala ang unggoy sa loob ng mahigit 100 taon at hindi na muling nagpakita. Hindi ko inaasahang makikita ko ang unggoy na ito sa Supreme Mountain ngayon. Kaya sinasabing nagkikita ang mga kalaban sa isang makipot na daan. Sa pagkakataong ito, naisip ng 4 na demonyo na hindi nila dapat pakawalan ang unggoy. Ang pagnanakaw ng ari-arian ng mga tao ay isa lamang malalim na puot, isang puot sa buhay at kamatayan. Dapat mong malaman na ang mga naipong immortal na bato ng 4 na demonyo ay ninakawan ng unggoy. Sa pakikipaglaban sa unggoy, kayang harapin ito ng unggoy ng isa-isa, at kahit 2 sa isa at 3 sa isa mamaya, at sa tuwing siya ay matatalo, palagi siyang nakaka-address ng hindi nasaktan. Nang magkaisa silang 4, talagang walang kalaban-laban ang unggoy at makatakas lamang. Sa mata ng 4 na demonyo, ang maput na unggoy na ito ay isang pervert lang. Sa loob lamang ng 3 o 400 taon, ang lakas ng patay na unggoy ay mabilis na lumalago araw-araw at taon. Kinaikit ng itim na fox ang kanyang mga mata at tinitigan ang matching na may 6 na tainga, at sinabi sa 3 demonyo, tayo na, ang patay na unggoy ay mukhang malubhang na sugatan at nagpapagaling. Sa pagkakataong ito, talagang tinutulungan tayo ng Diyos na maghayganti. Sinamantala niya ang kanyang sakit upang patayin siya. Ninakawan niya ang lahat ng kayamanan natin sa kanyang buhay. Gusto kong maput ang buhay nitong unggoy. Kaya na. Ang 4 na demonyo ay agad na naglakad patungo kay Yang Yiyu at sa 6 na tainga na matching. Siyempre, para maging mas tumpak, nag-iisa silang pumunta sa may 6 na tainga. Para kay Yang Yiyu, sa mata ng 4 na demonyo, siya ay isa lamang magsasaka ng tao, isang maliit na pataas na kaharian, at hindi nila siya sineseryoso. Nakita rin ni Yang Yiyu ang 4 na demonyong naglalakad palapit sa kanya at ang 6 na tainga na matching, at tila ang 4 na demonyo ay may nag-aalab na apoy ng galit sa kanilang mga mata, na nakatingin ng diretso sa 6 na tainga na mikak, na labis na ikinagulat ni Yang Yiyu. Hindi kaya may sama ng loob ang 6 na tainga na nakatatandang kapatid sa 4 na demonyong ito. Sila. Dapat magkaibigan dahil lahat sila ay demonyo. Bakit ang 4 na demonyo ay naglalakad at nakatitig sa 6 na tainga na nakatatandang kapatid na may galit? Sa sandaling ito, natagpuan din ng 3 dakilang ninuno ng sangkatauhan, sina Shan Xiongxing, Duan Yanhua at Kai Yar, na ang 4 na demonyo ay diretsyong naglalakad patungo kina Yang Yiyu at Liu Er. Nagkatinginan ang 3, parang may interesanteng panuurin. Alam ng 3 matandang lalaki na kung gusto nilang hawakan si Yang Yiyu at ang unggoy, papatayin sila ng sinaunang espada. Kung tutuusin, sila ang mga ligaw na demonyo, kaya wala silang pakialam. Hindi nila pinaalalahanan. Mas mabuting magkalaban ng magkabilang panig. Ang patay na unggoy ay isang makitid na daan para sa mga kaaway, saan ka makakatakas sa oras na ito. Ngayon ang araw na mamatay ka. Gagawin ko ang iyong mga buto at ikakalat ang iyong abo ngayon. Hindi nagtagal ay dumating ang 4 na demonyo kina Yang Yiyu at Liu Er Makak at nagmura ng malungkot. Tatanungin sana ni Yang Yiyu ang 4 na malalaking demonyo, ngunit nalaman niyang hindi siya pinansin ng 4 na malalaking demonyo mula umpisa hanggang wakas, na naging dahilan upang siya ay labis na nanlumo. Mababa ang tingin nila sa akin. Sa oras na ito, binuksan ni Liu Er Makak ang kanyang mga mata at walang pakialam na tumingin sa 4 na demonyo. Hindi napigilan ni Yang Yiyu na magtanong, Brother Liu Er, may sama ka ba sa kanila? Tumango si Liu Er at dahan-daang tumayo. Nagtanong muli si Yang Yiyu, anong sama ng loob? Parang gusto kanilang kainin para mailabas ang kanilang galit. Sa pagkakataong ito ay nagsalita si Liu Er, ninakawan ko ang mga kuweba nilang 4. Kabanata 1775 oras na para gumawa ng isang bagay para sa matanda. Nakikinig sa walang pakialam na sagot ng 6 na tainga na mikak, ang mukha ni Yang Yiyan ay puno ng mga itim na linya. Ngayon ay alam na niya sa wakas kung bakit sabay na muling binuhay ang Bee Fairy at ang 6 na tainga mula sa Blue Heart Garden. Ang dalawa ay may parehong lakas ng paglilinang, ngunit makalipas ang daan-daang taon, ang 6 na tainga na mikak ay mas malakas kaysa sa Bee Fairy. Ninakawan pala niya ang kuweba ng 4 na malalaking halimaw. Iyon ay parang ang pagkakaroon ng ika-6 na turn pick ng sangkatauhan na nakakalat na mga immortal. Matagal na yata silang ninanakawan nitong si Kuya.
Noong nakaraan, naniniwala si Yang Yian na ang anim na tainga na may kakaitiyak na walang kasalukuyang lakas. Ngunit, bago siya magkaroon ng kasalukuyang lakas, nang ahas siyang pagnakawan ng isang malaking halimaw na katumbas ng lakas ng ika-6 na pagliko na rurok na nakakalat na walang kamatayan, at ninakawan niya ang 4 sa isang pagkakataon. Ang tapang na ito. Masasabi lang ni Yang Yian na talagang matapang siya. Hinahangaan din si Liu Er mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa wakas ay alam na niya ang dahilan ng mabilis na pag-unlad ni Liu Er sa lakas. Nagbibiro ka ba? Ninakawan niya ang 4 na malalaking halimaw na katumbas ng antas ng nakakalat na immortal na mga ninuno upang mapabuti ang kanyang lakas sa paglilinang. Paanong hindi siya mabilis mag-improve? Matagal na niyang narinig na may immortal na mga ugat ng bato sa mga ligaw na lugar ng Sanxian Island. Ang 4 na demonyo ay halatang mga figure sa antas ng ninuno. Dapat mayroong walang kamatayang mga bato sa kanilang mga kuweba, at dapat mayroong maraming likas na kayamanan. Ito ay talagang isang magandang paraan para sa unggoy na may 6 na tainga upang pagnakawan ang 4 na demonyo sa maikling panahon. Ngunit ang tanging bagay ay siya ay masyadong matapang. Ngunit naisip ni Yang Yian ang katangian ng unggoy na may 6 na tainga, at tila natural ito. Bukod sa pagiging tapat at pagtupad sa kanyang mga pangako, ang unggoy na ito ay isa ring taong walang takot sa anumang bagay. Kaya't makatuwirang pagnakawan ang 4 na demonyo. At sa opinyon ni Yang Yian, natatakot ako na ang 6 na tainga na may kaklamang ang nang-ahas na gawin ito sa buong Sanxian Island. Dahil nasa level na siya ng Fairy King sa Fairy World sa kanyang nakaraang buhay, kahit na siya ay muling itayo at muling buhayin, nasa Fairy King level pa rin siya, ngunit ang kanyang cultivation ay kailangang magsimula sa mababang antas. Sa isang makapangyarihang antas ng Fairy King, hanggat may likas na kayamanan, mabilis niyang mapapabuti ang kanyang lakas. Higit pa rito, kung ang isa ay nasa kaharian ng isang immortal na hari, ang isa ay magkakaroon ng puso ng isang immortal na hari. Upang baguhin ang anggulo, ang isang taong may mentalidad ng isang immortal na hari, o hindi, ito ay isang unggoy, ay nagmamalasakit sa 4 na demon cultivator na katumbas ng ika-6 na turn na nakakalat na mga immortal. Obvious naman ang sagot, syempre, wala siyang pakialam. Kinausap ni Yang Yiu ang unggoy, at natural na narinig ito ng 4 na demonyo sa kabilang panig. Nakaramdam sila ng labis na pagkainsulto sa mga salita ng matching na may 6 na tainga na ninakawan niya sila. Isa lang itong malaking kahihiyan. Kung hindi kita tadterin ngayon, hindi ako magiging demonyo. Wow, hindi ko na kaya. Ang galit na baliw na leon ay sumigaw at akmang sasalakayin ang 6 na tainga na matching. Ngunit sa oras na ito, isang nakakagulat na dagandong ang unang nagmula sa langit, na nagpahinto sa baliw na leon ng hindi namamalayan. Sa sandaling ito, si Yang Yiu at ang unggoy. Lahat ay nagulat sa dagandong mula sa langit. Lahat sila tumangala sa langit. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang pandarambong ng walang kamatayang kapangyarihan sa Supreme Palace. Ngunit ang 5 kulay na butas na nabasag sa itaas ng langit ay magulo, at mukhang malapit na itong magsara. Nagsimula ring umikot ang ninakawan na immortal na power light column, na parabang maaari itong maputol anumang oras. Nakita ni Yang Yian ang eksenang ito, at nanikip ang kanyang puso. Alam niya na ninanakawan ng matanda ang walang kamatayang kapangyarihan ng immortal na mundo sa Supreme Palace para ibalik ang kanyang walang kamatayang katawan. Kung ang walang kamatayang kapangyarihan ay nag-ambala sa oras na ito, hindi ba ito makakaabala sa muling paghahagis ng matanda sa walang kamatayang katawan? Malinaw, nagkaroon ng problema sa immortal na mundo. Ngunit naisip ni Yang Yian na ito ay isang hindi maiiwasang resulta. Ang matanda ay gumawa ng napakalaking kaguluhan at direktang sumibak sa walang kamatayang tarangkahan sa ibabang mundo upang dambungin ang walang kamatayang kapangyarihan ng walang kamatayang mundo. Ito ay isang gawa laban sa kalooban ng langit. Magiging kakaiba kung walang paggalaw sa immortal na mundo. Kahit na sinipsip nito ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ng Sanxian Island, nakakaakit din ito ng maraming nakakalat na immortal, hindi pa banggitin ang immortal na mundo. Ang interbensyon ng mga immortal na mundong ito, labis na nag-aalala si Yang Yian sa matanda. Nang makita ang walang kamatayang kapangyarihan na tumagos sa langit at lupa na umiikot, ang makulay na portal sa itaas ng kalangitan ay nagsimulang lumiit, at ang puso ni Yang Yian ay kumaibot. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malamig na ungol lamang ang narinig mula sa Supreme Palace. Parang kulog ang tunog, ngunit masasabi ni Yang Yiu na boses iyon ng matanda. Sa susunod na sandali, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiu. Ngunit may tumunog na espada. Ang Liuja sword ay nahubad, at ang berde at pula na mga scabbard ay naging 2 sinag ng liwanag, isang pula at isang berde, kasama ang Liuja sword sa magkabilang panig at tumataas sa kalangitan, diretso sa kalangitan. Boom! Kotsa! Biglang lumipad ang Liuja sword sa kalangitan, at ang 5 kulay na butas ay sumabog sa 1,000 talampakang liwanag.
Ang buong kalangitan ay umaalingaw-ngaw na may dumadagandong na dagandong. Halatang tinanong ng matanda ang Liuja Sword na lutisin ang problema ng pagsasara ng Fairyland Portal. Ang halo ng kapangyarihan ng engkanto na makapal ng balde ay muling nagpatatag, at nagpatuloy ang pandarambong. Gayunpaman, ang Liuja Sword ay nanatili sa Fairyland Portal, na patuloy na sumasabog ng 1,000 talampakan na liwanag. Siguradong napaglabanan nito ang kapangyarihan ng immortal na mundo. Tila hindi ito bababa ng ilang sandali, at ang Liuja Sword ay bibili ng oras para sa matanda. Sa oras na ito, nagliwanag ang mga mata ng tatlong nakakalat na magsasaka sa kabilang panig ng sangkatauhan. Naunawaan din nila na may problema sa portal sa immortal na mundo, at kinaladkad ang kakaibang sinaunang espada. Kinaladkad ang sinaunang espada, kaya walang proteksyon si Yang Yiyo at ang unggoy, tama ba? Tingnan natin kung paano ka mamatay ngayon. Ang nakaraang eksena ay naging sanhi ng pagkawala ng tatlong kasama, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos dahil sa kapangyarihan ng sinaunang espada. Ngayon ang kakaibang espada ay hindi na makawala, at si Yang Yiyo at ang unggoy ay hindi nabanta sa mata ng tatlong nakakalat na magsasaka. Kuya Shan, dapat ba nating puntahan at patayin ang batang iyon? Sabi ni Duan Nianhua. Haha, huwag kang mag-alala sa ngayon. Mukhang hindi pa kakawala ng 4 na tribo ng demonyo si Yang Yiyo at ang unggoy. Ngayong lumipad na sa langit ang sinaunang espada, hindi na nakaharang ang tarangkahan ng Supreme Palace. Bakit hindi tayo pumunta sa Supreme Palace para tingnan? Nakangiting sabi ni Shan Xiongxing. Medyo nag-aalala pa rin si Kai Yar at sinabing, ito. Natatakot ako na hindi nararapat. Kakagaling lang ng boses sa Supreme Palace. Ang taong may paraan para puwersahang pumasok sa mundo ng mga engkanto at manloob ng napakaraming kapangyarihan ng mga engkanto, ay hindi dapat isang ordinaryong tao. Natatakot ako na hindi tayo makisali sa kanya, tama. Hindi mahalaga. Nang makitang ang kapangyarihan ng engkanto at ang kapangyarihan ng buong Sanxian Island ay dinambong sa Supreme Palace, ang mga tao sa loob ay tiyak na nagsasanay o gumagawa ng isang bagay na malaki. Wala na siyang oras para pansinin kami. Pagkapasok namin, hindi na namin siya i-provoke. Kailangan lang nating maghanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay para sa kanya. Sinuri ni Shan Xiongxing. Pagkarinig sa sinabi mo, posible talaga. Tama, makapasok muna tayo sa Supreme Palace. Si Yang Yiyo at ang unggoy ay halatang papatayin ng 4 na demonyo, na negel iligtas sa atin ng gulo. Gaano man kalaki ang puot, hindi ito kasing halaga ng lihim na paraan ng Supreme Evil Supreme upang madaig ang kapigatian sa Supreme Palace. Ang kataas-taasang palasyo na ito ay umiral na kung sino ang nakakaalam kung ilang taon at hindi pa nabubuksan. Ngayong nasira ang Porma Sion, ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin. Pumasok na tayo dali. Nagniningning pa ang mga mata ni Duan Nianhua habang nagsasalita siya. Para sa mga nakakalat na immortal na ito, ang tukso ng kataas-taasang palasyo ay higit sa anupamang bagay. Bihira na ang pagkakataon ngayon. Kung hindi nila ito maaga, pagsisisihan nila ito hanggang kamatayan. Fair na. Pagkahulog ng mga salita, sumugod silang tatlo sa gate ng Supreme Palace. Sa kabilang panig, matagal nang naisip ni Yang Yiyan na ang tatlong matandang immortal ay papasok sa Supreme Palace. Ang kanyang matandang lalaki ay naroon pa rin sa paglikas ng kanyang immortal na katawan, at ang sitwasyon ay hindi malinaw. Pumunta rin si Liuja Sword sa Chanji para harapin ang kapangyarihan ng immortal na mundo. Bilang isang alagad, hindi niya maaaring hayaan ang sinuman na makagambala sa matanda upang muling ibalik ang kanyang immortal na katawan kahit na siya ay namatay. Oras na para gumawa ng isang bagay para sa matanda. Swish! Umiwas si Yang Yiyan nang umalis ang tatlong nakakalat na immortal ni Shan Xiongxing, at sabay na sinabi kay Lear Makak, Brother Lear, iiwan ko muna ito sa iyo. Alam ni Yang Yiyan ang lakas at cultivation ni Lear. Napakahirap na patayin ang 4 na halimaw, ngunit walang problema na pigilan sila sandali. Umalis ka na, huwag kang mag-alala tungkol dito. Patuloy na nakatitig si Lear sa 4 na halimaw na mahigit 10 metro ang layo. Sa pagharap sa 4 na matandang kalaban ng 4 na halimaw, alam na alam niya ang kanilang lakas. Sa simula, hindi itinuring ng 4 na halimaw si Yang Yiyan, na tila nasa Ascension Realm lamang, bilang isang ulam, at hindi siya pinigilan ni Yang Yiyan na umalis. At saka, hindi mga tanga ang 4 na demonyo. Nakita rin nila na sasalakayin ng tatlong immortal ang Supreme Palace. Nais din nilang makapasok sa Supreme Palace. Masaya silang makitang pinipigilan ng taong ito ang tatlo pang immortal. Dapat sila. Ayusin muna ang awayan nitong patay na unggoy. Patayin. Umuungol. Nagutos si Black Fox at sumugod ang 4 na demonyo patungo sa matching na may 6 na tainga. Boom boom. Sa isang iglap, ang unggoy na may 6 na tainga at ang 4 na demonyo ay magkasamang lumaban, at sumiklab ang labanan na may nakakabinging tunog. Para kay Yang Yiyan, nakipag-usap siya sa itim na lotus nang umiwas siya.
Sa pagharap sa tatlong immortal na ninuno sa rurok ng ika-6 na revolusyon, hindi niya kayang harapin ang mga ito nang walang tulong ng itim na lotus. Sa kapangyarihan ng itim na lotus, nagkaroon pa siya ng kumpiyansa na patayin ang tatlong immortal. Ang puntong ito ay inilapat sa tatlong immortal gaya ni Jufeng dati. 8 kaparangan bumalik sa isa, patayin. Isang sword light ang nawasak sa harap ng tatlong immortal ni Shan Xiongxing, na pinutol ang kanilang daan patungo sa Supreme Palace. Kabanata 1796, maaari bang makipagtulungan ang Black Fox? Hindi, yumigtad ng mabilis, ang lakas ng batang ito ay hindi lang sa Ascension Realm. Naglaslas si Yang Yiyu gamit ang isang espada, at biglang nagbago ang mukha ni Shan Xiongxing at ng dalawa pa. Ang malakas na enerhiya ng espada ay talagang nagparamdam sa kanila ng palpitations. Sa simula, hindi kinuha ni Shan Xiongxing at ng tatlo pa, o ng 4 na demonyo, si Yang Yiyu, na tila nasa Ascension Realm, na labis sa puso. Ngayon nang kumilos si Yang Yiyu, alam nila na minamaliit nila si Yang Yiyu. Nang walang paalala ni Shan Xiongxing, naramdaman din ni Duan Nianhua at Kai Yuer ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiyu. Biglang ginamit ng tatlo ang kanilang magic power para kontrahin si Yang Yiyu gamit ang isang espada, at mabilis na umatras ng sabay. Boom! Nagtulungan ang tatlong Pick 6 Turn Masters upang harangin ang espada ni Yang Yiyu, at sabay-sabay silang napaatras at umiwas sa matalim na talim ng espada ni Yang Yiyu. Sa isang dagandong, ang espada ni Yang Yiyu ay naglaslas ng higit sa 20 metro sa Supreme Palace Square. Sa sandaling ito, lumipad lang si Yang Yiyu sa harap ng Supreme Palace, habang ang tatlong nakakalat na immortal ay nasa tapat ng crack. Payuhan ko kayong tatlo na huwag tumawid sa lamat na ito, kung hindi, huwag mo akong sisihin, Yang Yiyu, sa pagpuputol sa iyo. Walang maibibigay sa iyo ang Supreme Palace. Itinaas niyang ang kanyang espada at sumigaw sa tatlong immortal sa kabila ng 20-meter-long crack. Namutla ang mukha ng tatlong immortal, at tumingin sila kay Yang Yiyu at sa tatlo pang may gulat sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na ang batang ito ay magiging napakalakas, at mas malakas pa sa kanila. Nagpadala ng voice message si Kai Yuer kina Shan Xiongxing at Duan Nianhua, ano ang dapat ninyong gawin? Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay isang matigas na tao. Ano ba ang kinatatakutan mo? Isa lang siyang tao, at limitado lang ang lakas niya kumpara sa atin. Kung mag-isa tayong lalaban, baka kahit sino sa atin ay umiwas sa edge niya, pero kung magsanib puwersa tayong tatlo, maaari pa rin nating patayin ang batang ito. Walang problema, sabay tayong bumuo ng formation at umatake. Sumagot si Shan Xiongxing sa isang voice message. Boom 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 boom. Sa oras na ito, sunod-sunod na tunog ng dagandong ang umalingaw sa likod ng tatlo. Tumingin ang tatlong immortal at nakita nilang ang 4 na demonyo at ang unggoy na nag-aaway sa likod nila. Mukhang dahado ang unggoy matapos patayin ng 4 na demonyo. Mukhang sinadya man o hindi sinasadya ng 4 na demonyo na kumalat ang larangan ng digmaan dito. Si Shan Xiongxing at ang tatlong immortal ay gumawa ng paraan para sa 4 na demonyo upang maiwasang maapektuhan. Sa sumunod na sandali, biglang nag-away ang unggoy at ang 4 na demonyo at naghiwalay. Ito ay nangyari na ang unggoy ay tumawid sa bitik at tumayo kasama si Yang Yian, habang ang 4 na demonyo ay tumigil din at tumayo sa parehong antas kasama ang tatlong immortal. Sa sandaling ito, ang dalawang panig ay tila nagtitinginan mula sa kabila ng ilog. Sa katunayan, 3 metro lang ang lapad ng bitik sa harapan nila at mga 20 metro ang haba. Ito ay isang bagay ng pag-flash. Ngunit ang pangunahing punto ay ang larangan ng digmaan ng 4 na demonyo at ang unggoy ay nakarating din dito. Alam ito ni Shan Xiongxing at ng dalawa pa. Sinadya ito ng 4 na demonyo at ayaw nilang makapasok ang tatlong immortal sa Supreme Palace. Naunawaan din ni Shan Xiongxing at ng iba pang dalawa na ang 4 na dakilang demonyo ay nais ding pumasok sa Supreme Palace. Sa pag-iisip nito, pinaikit ni Shan Xiongxing ang kanyang mga mata at tumingin sa 4 na demonyo, at sa sandaling ito ay nalaman niyang ang itim na fox na pinamumunuan ng 4 na demonyo ay nakatingin din sa kanya. Nakita ng magkabilang panig ang kani-kanilang layunin sa mata ng isa't isa. Sa sandaling ito, alam nilang lahat na kung gusto nilang pumasok sa Supreme Palace, kailangan muna nilang alisin ang unggoy at Yang Yian. Para sa Black Fox, Crazy Lion, Silver Eagle, at Red-Headed Centipede, natural na gusto nilang pumasok sa Supreme Palace, ngunit nakita nilang 4 si Yang Yian na pinipilit na umatras ang tatlong nakakalat na immortal gamit ang isang espada. Dagdag pa rito, nang makipag-away silang 4 sa unggoy, nalaman nilang tumaas ng husto ang lakas ng patay na unggoy. Dati, kapag hinabol nilang 4 si unggoy, nakatakas lang ang unggoy. Gayunpaman, sa nakaraang labanan, ang unggoy na ito ay nagawang makipaglaban sa kanilang 4 ng sabay-sabay, at bahagyang dahado, at ito ay hindi pa rin natataya ang kanyang buhay.
Kung ang patay na unggoy ay nagsimulang ipagsapalaran ng kanyang buhay, silang apat ay kaladkarin man lang niya pababa, kaya napatingin din si Black Fox sa tatlong nagkalat na immortal sa mga oras na ito. Ang magkabilang panig ay nakakita ng kahulugan sa mga mata ng isa't isa pagtutulungan. Anyway, may mga karaniwang kaaway at layunin. Kung gusto mong pumasok sa Supreme Palace, kailangan mo munang maalis ang kalaban. Maaari bang makipagtulungan ng Black Fox? Sa wakas ay nagsalita si Shan Shongxing. Iyon ang ibig kong sabihin. Tumango si Black Fox. Okay, bubuo tayo ng formation para patayin si Yang Yian at ang unggoy. Ang paglalakbay sa Supreme Palace ay depende sa sarili nating paraan at pagkakataon. Sabi ni Shan Shongxing. Magaling iyan. Tumango si Black Fox, at pagkatapos ay sinabi kay Silver Eagle, hayaan ang mga lalaki na lumabas. Kung hindi ka magbabayad ng presyo ngayon, hindi mo maaaring patayin ang unggoy, at hindi ka makapasok sa Supreme Palace. Okay. Tumango si Silver Eagle, at saka ibinuka ang kanyang bibig at nagpakawala ng mahabang dagandong. Sa sumunod na sandali, isa-isang lumitaw ang mga Demon Cultivator sa gilid ng Supreme Palace Square. Sa isang iglap, mayroong isang buong 300 Demon Cultivator, kung saan ang pinakamababang antas na Demon Cultivator ay may lakas ng ikatlong pagliko, at mayroong 3, 4, 5, at 6 na pagliko tulad ng sangkatauhan, ngunit kapag mas mataas ang antas, mas kakaunti ang mga Demon Cultivator doon. Sa sandaling ito, nang lumitaw ang lahi ng demonyo, nagkaroon sila ng bentahe ng higit sa 100 tao sa mga tuntunin ng mga numero kaysa sa lahi ng tao. Kung gusto mong magkaroon ng pagkakataon ng mga nagkalat na immortal, kailangan mong magbayad ng halaga. Kung hindi ka darating ngayon, kailan ka darating? Kinausap din ni Shan Shongxing ang mahigit 200 nakakalat na immortal sa paligid. Sa pagsasalita ng malalaking tao na ito, ang mga mababang antas na immortal ay wala ng anumang alalahanin at humarap sa libo-libo. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 300 Demon Cultivator at higit sa 200 immortal, sa kabuuan ay 500 katao. Bumuo ng isang formation. Bumuo ng isang pormasayon. Nag-utos ang Black Fox at Shan Shongxing, at mahigit 500 demonyo at nakakalat na mga immortal ang pumaligid kina Yang Yian at Leer. Sina Yang Yian at Leer Mekak ay nanunood ng hindi gumagalaw. Anuman, tinanong ni Yang Yian si He Lian sa kanyang isip, kaya pa ba ni He Lian? Kailangan niyang umasa kay He Lian ngayon. Ang Liuja Sword ay nasa itaas pa rin ng langit, gumagawa ng maraming ingay, at tila hindi ito bababa ng ilang sandali. Sa pagharap sa mga nakakalat na immortal at malalaking demonyong ito, alam ni Yang Yian na mahirap labanan sa lakas niya at ni Leer Mekak na nag-iisa. Sa tulong lamang ni He Lian makakasiguro siya. Oo, si He Lian ay katulad pa rin ng dati, matipid sa mga salita. Ngunit ang kanyang isang salitang, oo, ay nagparamdam kay Yang Yian na tama. Patayin. Sa sandaling ito, nag-utos si Black Fox. Si Leer Mekak ay may hawak na sledgehammer, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula, at tumalon ng may mahabang dagandong, at sumabog. Ang Dragon Slaying Sword ni Yang Yian ay kumikinang sa kanyang kamay, at ang kanyang isip ay gumalaw at naging 100 talampakan na imahe ng Dharma, na may kulog na pumapalibot sa kanyang ulo, ngunit wala siyang pakialam. 8 pagkawasak. Thunder Supreme. Inalis niya ang kanyang espada at ginamit ang kanyang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan upang pabagsakin ang kulog mula sa langit sa itaas ng kataas-taasang bundok. Boom! Umuungol. Ang 4 na dakilang demonyo at ang 3 nakakalat na immortal kabilang si Shan Shongxing ay umungal din, ngunit bumuo sila ng pormasayon para gabayan ang mga demonyo at nagkalat ang mga immortal para salakayin si Yang Yiu at ang unggoy. Nanginginig ang eksena, at nagpatuloy ang labanan. Ang malakas na pagbabago ng enerhiya ay umalangaw sa buong Supreme Mountain. Ang lugar kung saan ang mga nagkalat na immortal at mga demonyo ay bumuo ng magkasanib na pormasayon ay nagkonsentre ng lahat ng kanilang lakas upang salakayin si Yang Yiu at ang unggoy. Ngunit sa oras na ito, si Yang Yiu at ang unggoy ay nag-away din ng husto. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, walang laman ng anumang pormasayon at anumang bilang ng tao. Si Yang Yiu ay biniyayaan ng kapangyarihan ng itim na lotus, na hinihimok ang lahat ng kanyang lakas na sumabog. Ang 12 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ay humantong sa pagbagsak ng kulog, na isang malawakang pag-atake. Ang lakas ng kulog at ang diskarteng Black Lotus Sword ay lumikha ng malaking agwat sa kanilang pagbuo sa unang alon. Magulo ang eksena na may umiiyak na mga multo at umaalulong ang mga lobo, at naglaho ang malalaking grupo ng mga nagkalat na immortal at halimaw. Gayunpaman, kung tutuusin, nagkaroon ng magkasanib na pag-atake ng 4 na magagaling na halimaw at ng 3 6-turn pick na nakakalat na mga immortal. Sa ilalim ng pag-atake, nawala ang imahe ni Yang Yiu ng Dharma at ang umatras si unggoy.
Sa unang alon ng paghaharap, si Yang Yiyu at ang 6 na tainga na mikak ay nagtulungan upang itaboy ang mga nagsasaka ng demonyo at mga nakakalat na immortal, at ang magkabilang panig ay nananatili pa rin sa kanilang distansya. Ang labanan ay nagpatuloy ng maglaon, bagaman walang malaking pinsala. Ngunit hindi ito naging madali. Gayunpaman, sumambulat si Yang Yiyu at ang unggoy sa kanilang mga pag-atake. Ang 4 na malalaking halimaw at ang 3 nakakalat na immortal ay maaaring lumaban at makaiwas sa kanilang mga pag-atake, ngunit ang mga ordinaryong halimaw na magsasaka at nakakalat na mga immortal ay hindi makaiwas o makalaban. Pagkatapos ng ilang komprontasyon, mahigit kalahati sa kanila ang napatay ni Yang Yiyu at ng 6 na tainga na mikak, at ang kabuuang bilang ng magkabilang panig ay wala pang 100. Ngunit hindi rin naging madali sina Yang Yiyu at Leer. Ang ikinahihiya ni Yang Yiyu ay hindi mahalaga kung ito man ay ang 3 nakakalat na immortal o ang 4 na dakilang halimaw, talagang ginagamit nila ang kanilang mga halimaw na cultivator at nagkalat ng mga immortal bilang kanya na kumpi sa labanan. Ilang matandang immortal ang nagtatago sa formasyon sa magkabilang panig. Sinasamantala nila ang iba, gumamit sila ng mga dirty tricks. Ilang sneak attack ang nagtagumpay, na naging sanhi ng matinding paghihirap ni Yang Yiyu at Monkey. Sila ay nakikipaglaban sa kanilang sariling mga kamay upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ito ay nagpahiya kay Yang Yiyu. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang labanan. Hindi mahalaga kung ito ay ang mga immortal o ang mga nagsasaka ng demonyo, kapag mayroon na lamang 100 o higit pa, ang ilan sa kanila ay sa wakas ay natakot at nagsimulang tumakas sa larangan ng digmaan isa-isa. Nasira din ang formasyon sa sandaling ito. Sa katunayan, para sa mga ordinaryong immortal at demon cultivator, gusto rin nilang makapasok sa Supreme Palace at makakuha ng magandang pagkakataon, ngunit ang kailangan ay dapat silang buhay. Kabanata 1777 bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na hugasan ang kanyang leeg at maghintay. Sa pagtatapos ng laban, ang natitirang daan-daang nakakalat na mga immortal at mga demon cultivator ay natanto lahat na ang malalaking tao sa itaas nila ay hindi nagtatrabaho ng gusto at palaging hinahayaan silang maging kanyan. Sino ang gagawa nito? Retreat na lang. Walang gustong umakyat at mamatay. Si Yang Yiyu at ang unggoy ay masyadong nakakatakot. Lalo na madalas lumabas si Yang Yiyu na may dalang espada. Kahit na ang malalaking tao ay hindi nang ahas na kunin ang kanyang espada, lalo pa ang kanilang mga ordinaryong demonyong magsasaka at nakakalat na mga immortal. Nang makatakas ang mga nagsasaka ng demonyo at nakakalat na mga immortal at nasira ang formasyon, ang 4 na demonyo at 3 nakakalat na immortal ay tumayo sa harapan, nakangiti sa unggoy na natatakpan ng mga sugat at Yang Yiyu na may dugo sa sulok ng kanyang bibig. Hahaha. Halos maubos na sila. Black Fox, sabay na tayo. This time pwede na nating patayin ang 2 sa kanila. Tumawa si Shan Xiongxing at sinabi. Iyon ang ibig kong sabihin. Nagniningning ang mga mata ni Black Fox. Haha, ilang matandang immortal, halika na. Talagang minamaliit ko kayo mga bastard. Talagang nagtatago kayo sa likod ng mga ordinaryong demon cultivator at nagkalat na mga immortal at naglalaro ng dirty tricks. Old bastards, akala nyo uubusin ito ang lakas natin, panaginip, kahit huminga ako, mapapatay ko ang isa sa inyo gamit ang isang espada, halika. Itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang espada at sumigaw. Kung tutuusin, natuyo na ang kapangyarihan sa kanyang katawan, pati ang kapangyarihan ng itim na lotus ay binalaan na, sa mga oras na ito ay nambobola lang siya. At ang 6 na tainga na mikak ay nasa katulad na sitwasyon sa kanya. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay talagang nagpakamot sa 3 nakakalat na immortal at ang 4 na demonyo ay nagkamot ng ulo. Ang mga salita ni Yang Yiyu, nagmumura, ngunit hindi sila nang ahas na bumangon pagkatapos ng lahat. Walang paraan na ang lakas ng espada sa kamay ni Yang Yiyu ay napakalakas. Saglit na deadlock ang 2 panig. At si Yang Yiyu ay pinagpawisan din sa kanyang puso. Pinag-isipan niya ito. Kung ang ilang matandang immortal ay sumugod, maaari lamang niyang hayaan sina Sister Mei at Xiao Fengwang sa Chenkun Pot Space na lumabas upang harangan sila. Inaayos ng matanda ang kanyang walang kamatayang katawan, at hindi niya hahayaang may mang-istorbo sa kanya. Ito ang tungkulin ng isang alagad. Boom! Nang nasa isang stalemate ang magkabilang panig, may malakas na ingay sa langit. Walang kamalay-malay na tumangala si Yang Yiyu at nakitang may lumitaw na kamay sa 5 kulay na butas sa kalangitan. Isang higanteng kamay na tumakip sa langit at araw. Ngunit naipit nito ang Liuja Sword sa palad nito. Ang Liuja Sword ay sumambulat na may asul, pula at puting liwanag, nanginginig, na parang nagpupumigla sa higanteng kamay, ngunit hindi ito makaalis. Kasabay nito, isang pressure na nagparamdam sa lahat ng palpitations na kumalat sa buong Supreme Mountain. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyu nang makita niya ang eksenang ito. Ito ay malinaw na ang isang malakas na tao sa mundo ng mga engkanto ay kumilos at nais na direktang alisin ang Liuja Sword.
Alam niya na kung ang Liuja Sword ay kinuha ng higanteng kamay na tumatakip sa langit at araw, ang mga bagay ay magiging mahirap. At sa ilalim ng panggigipit na ito, si Yang Yiyo ay nagkaroon ng salpok na lumuhad sa kanyang puso, ngunit pinilit niyang hawakan ito at huwag hayaang lumuhad. Noong nakaraan, sinabihan siya ng matanda na huwag madaling lumuhad, kahit na ito ay daan ng langit. Tinitigan ni Yang Yiyan ang napakalaking pressure, pinagmamasdan ang nagpupumiglas na Liuja Sword na malapit ng hawakan ng higanteng kamay sa itaas ng langit. Sa oras na ito, sunod-sunod na tunog ng kalabog ang umalangaw sa kanyang mga tainga, at nalaman niyang sa ilalim ng napakalaking pressure na ito, ang 4 na demonyo at 3 nakakalat na immortal sa lamat ay lumuhad lahat sa lupa. Tanging ang 6 na tainga na mikak sa tabi niya ang hindi nakaluhod, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay kakilakilabot din, at ang kanyang mga mata ay namumula, na halatang pilit na pinipilit na huwag lumuhad. Umuungol. Sa susunod na sandali, ang 6 na tainga na mikak ay nagpakawalan ng dagandong, ngunit ang kanyang buong katawan ay nagniningning, at ang dugo ay lumabas mula sa ilalim ng gininto ang buhok. Pagkatapos ay ang buhok sa 6 na tainga na mikak ay nalaglag, na nagpapakita ng kanyang tansong balat, at may mga linya sa kanyang katawan na maliwanag, at sa isang iglap, ang mga linyang ito ay lumitaw na may mga multo, na nagpapaliwanag sa 6 na tainga. Katawan ng mikak. Para itong bubong na bumabalot sa katawan ng matching na may 6 na tainga, at pagkatapos ay naging isang malaking gininto ang kakon, isang malaking bahay na nakatayo pa rin at hindi nakaluhod. Sa ilalim ng pressure na ito, nagsimulang yumuko ang mga binti ni Yang Yiyo. Alam niyang kapag nagpatuloy siya sa ganito, hindi niya ito kakayanin. Ngunit pagkatapos na makita ang sitwasyon ni Lear, si Yang Yiyo ay nagkaroon din ng matibay na paghahangad sa kanyang puso. Paano kung hindi ako lumuhad sa iyo? Ungol ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, ang pattern ng Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso ay kumislap ng gininto ang liwanag, at isang mainit na agos ang kumalat sa kanyang katawan, at ang presyon sa kanyang katawan ay ganap na nawala. Hehe. Tumawa si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, nagkaroon ng isa pang dagandong sa kalangitan, at ito ay ang espadang Liuja na tila ganap na hinawakan ng higanteng kamay. Buzz! Ang dagandong ng espadang Liuja ay umalangaw sa kalangitan, ngunit ito ay parang isang ungol. Boom! Sa susunod na sandali, isang mapurol na tunog ang sumabog mula sa Supreme Palace. Ang walang kamatayang kapangyarihan na tumagos sa langit at lupa ay biglang naglaho. Pagkatapos ay isang mahinang boses ng pamimilit ang tumunog mula sa Supreme Palace, paano mo magagalaw ang aking espada, Liuja Pot iyan, putulin. Ang huling salitang, cut, ay iginuhit ng mahabang panahon, ngunit matapos itong bumagsak, isang lilang kidlat sa Supreme Palace ang umakyat sa langit at pumasok sa Liuja Sword. Malinaw itong nakita ni Yang Yiyo, na ang lilang kidlat ay puno ng malalakas na espiritu. Matanda. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan. Hindi niya masabi na ang boses ay iyon ng matandang lalaki na si Yun Changxi. Tila daladala pa ng matanda sa sandaling ito ang kapangyarihan ng langit. Sa mga tuntunin ng momentum, siya ay mas malakas kaysa sa higanteng kamay o ang may-ari ng higanteng kamay sa itaas ng langit. Nang ang lilang kidlat ay idinagdag sa Liuja Sword, ang 3 kulay ng Liuja Sword ay nakasisilaw, at ang 10,000 talampakan ng enerhiya ng espada ay sumambulat, na nagpakilos sa kalangitan ng sunod-sunod, at lumitaw ang mga bitik sa espasyo. Isang sigaw ang nagmula sa kailaliman ng langit, at ang higanteng kamay ay nabasag ng buong lakas ng 10,000 talampakan ng lakas ng espada ng Liuja Sword. Ang Liuja daw ba ay swordsmanship, ikaw ay ikaw. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na boses ang nagmula sa langit, at ito ay parang isang matandang boses. Tila nakilala niya ang matanda sa mga salita ng matanda at sa paraan ng pagkontrol sa espada. Puno ng walang kapantay na takot. Maligaw ka. Isa ka lamang maliit na immortal, at hindi ka karapat-dapat na tawagin ako sa aking pangalan. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na hayaan siyang linisin ang kanyang leeg at maghintay. Hahanapin ko siya mamaya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting dawas na damit, na may sobrang elegante at walang kamatayang estilo, na lumulutang sa itaas ng Supreme Palace. Hindi ba ang matandang iyon? Nang matapos magsalita ang matanda, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at nagsara ang 5 kulay na butas sa langit, at nawala ang 5 kulay na liwanag sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang Liuja Sword ay bumagsak at lumitaw mismo sa ilalim ng mga paa ng matanda. Ang berde at pulang scabbard ay naging isang lalaki at isang babae na nagsisilbi sa magkabilang panig. Anong poster ng diwata? Tiningnan ito ni Yang Yiyo nang may inggit. Nawala rin ang may-ari ng higanteng kamay sa langit na halatang takot sa matanda. Sa bukid, ang 6 na tainga na mikak ay nag-mutate sa isang gintong kako na may nagniningning na mga ugat.
Ang tatlong nakakalat na immortal, si Shan Xiongxing, at ang apat na demonyo ay nasa ilalim ng presyon ngayon, at sila ay nanlambot sa lupa at naging isang pool ng putik. Ang matanda ay mukhang tapos na niyang i-recast ang kanyang walang kamatayang katawan. Tapos na ang lahat. Sa susunod na sandali, lumipad ang matandang lalaki gamit ang kanyang espada at lumapag sa harap ni Yang Yio. Matanda. Matandang lalaki. Medyo namumula ang mga mata ni Yang Yio. Ngumiti si Yun Changxi sa sandaling ito at sinabi, natapos na ni Master ang muling pag-aayos ng kanyang immortal na katawan. Salamat sa iyong pagsusumikap. Hindi mahirap. Masaya ako para sa iyo. Sabi ni Yang Yio, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Una, talagang natuwa siya para sa matanda. Sa wakas ay lumabas siya sa Chen Kun Pot at binago ang kanyang immortal na katawan. Tinupad din niya ang orihinal niyang pangako sa matanda, na tinuturing na tumutulong sa matanda na muling buuin ang kanyang walang kamatayang katawan. Pangalawa, ang dahilan kung bakit tumulo ang mga luha ni Yang Yio ay dahil alam niya na pagkatapos ibalik ng matanda ang kanyang walang kamatayang katawan, aalis na siya, at maghihiwalay ang guro at disipulo. Sa totoo lang, nag-aatubili talaga siyang pakawalan siya. Bakit ka umiiyak, little brat? Babalik lang ang master mo sa Fairyland para gawin ang dapat niyang gawin. Makakaakyat ka na agad. Magkikita tayong muli sa Fairyland sa hinaharap. Dapat tandaan ng mga taong nagsasagawa ng Taoism na maging malaya at madali. Ikaw ay isang sentimental na tao. Subukan mong pigilan ang iyong sarili sa bagay na ito sa hinaharap. Alam ko. Habang nag-uusap ang dalawang master at apprentice, ang tatlong nakakalat na immortal sa kabilang bahagi ng crack ay tila nakabawi ng lakas, tumayo at tahimik na umatras. Ang apat na demonyo ay sumunod na malapit sa likuran, na gustong mawala kaagad. Ngayon lang nila nakita ang nangyari. Ang matandang nakaputi na lumitaw sa oras na ito ay naging Panginoon ni Yang Yio. Hindi nila alam kung sino ang taong lumabas sa Supreme Palace, pero alam nilang isa itong taong maaaring kumitil ng kanilang buhay. Dapat silang manatili ngayon. Gayunpaman, habang nag-uusap sina Yun Changxi at Yang Yio, dalawang maliwanag na ilaw ang lumabas sa kanyang mga mata at dumiretso sa tatlong nakakalat na immortal na unang umalis. Sa susunod na sandali, ang tatlong nakakalat na immortal ay nawala sa isang hiyawan. Ang apat na demonyo ay lumuhod sa lupa sa takot. Senyor, iligtas mo ang aking buhay. Ang isa ay yumuko ng paulit-ulit. Matanda, iwanan muna ang apat na malalaking halimaw. May sama ng loob sila kay Lear. Hayaan mo si Lear na harapin ito kapag nagising na siya. Nagulat si Yang Yio sa kakayahan ng matanda na sirain ang tatlong dakilang six-turn pick immortal sa isang kisap mata, at hiniling sa matanda na iwanan muna ang apat na malalaking halimaw at hayaan si Lear na harapin sila. Okay, ang six-eared macaque na ito ay hindi madaling pakitunguhan. Makipagkaibigan ka sa kanya. Habang nagsasalita si Yun Changxi, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at ang apat na malalaking halimaw ay nanlamig sa lupa, pinapanatili ang posture ng pagyuko. Pagkatapos ay nagpatuloy si Yun Changxi sa pakikipag-usap kay Yang Yio, ipinapaliwanag sa kanya ang paglilinang sa likod ng 12 kataas-taasang kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan, at sinabi rin sa kanya ang tungkol sa pag-akyat sa kaliwanagan at iba pa. 3 araw na ang lumipas mula nang mag-usap ang master at apprentice. Pagkatapos ng ika-4 na araw, sinabi ni Yun Changxi, well, oras na para umalis ako. Kung ikukumpara sa aking hitsura, may mga taong nababalisa. Sa mundo ng mga engkanto, nandyan ang iyong mga nakatatandang kapatid, at asawa ng iyong Panginoon. Lahat sila ay nangangailangan sa akin. Tandaan ang sinabi ko, ang Chen Kun Pot ay ang iyong pinakamalaking garantiya sa hinaharap. Lalo na pagkatapos mong pumunta sa mundo ng engkanto, hindi mo dapat ipakita sa iba. Dapat mo ring pag-aralan ang Chen Kun Pot. Bagamat hindi pa ako nakakita ng buhay na nilalang sa Chen Kun Pot, pakiramdam ko ay hindi ito mali. May Chen Kun Pot sa loob. Ang tanga na bata, kahit na hindi ko alam ang Chen Kun Pot, pakiramdam ko ay tatahakin mo ang hindi pangkaraniwang landas sa hinaharap, at mag-ingat, aalis ako. Bumagsak ang mga salita ni Yun Changxi, at nawala ang kanyang anyo. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng dagandong sa itaas ng langit, at lumitaw ang isang gintong liwanag. Isang makulay na portal ang lumitaw. Nang tingnan ito ni Yang Yio, kumislap ang matanda at nawala. Pinaalis ng alagad si guro. Si Yang Yio ay lumuhad ng maayos sa pagkakataong ito at yumuko sa lugar kung saan nawala si Yun Changxi. Nanginginig ang boses niya at 2 linya ng luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Bagamat hindi ito palm sa pagitan ng buhay at kamatayan, alam ni Yang Yio na pumunta ang matanda sa Fairyland at hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Hindi niya talaga kayang bitawan siya. Kabanata 1778 ang sigaw ng isang babaeng naghihinanakit. Makalipas ang kalahating sandali, nang tumangala si Yang Yian, nakita niya ang isang jade slip na lumulutang sa kanyang harapan.
Inabot at hawak ang jade slip sa kanyang kamay, naramdaman ni Yang Yian ang init sa kanyang puso. Alam niyang ito ang iniwan sa kanya ng matanda bago siya. Kaliwa, at maaaring may kaugnayan ito sa Supreme Palace. Sa simula, sinabi ng matanda na ang Daoist Temple sa Sanxian Island ay magkakaroon ng magagandang bagay para sa kanya. Dati, inaalala lang niya ang pakikipag-usap sa matanda at pagpapalam, at sa totoo lang, nakalimutan na niya ang bagay na ito. Ngayon ang Jade Sleep na ito ay maaaring ito na. Tingnan ang 6 na tainga na mikak, na nasa napakalaking golden kakon. Maaaring hindi ito lumabas ng ilang sandali. Sa pagkakataong ito, tila ginawang biyaya ng unggoy ang isang kalamidad sa ilalim ng malaking pressure. Dapat itong pumasok uri ng self-evolution. Ang 4 na demonyo ay naayos sa lugar sa pamamagitan ng spell ng matanda. Si Yang Yian ay talagang medyo curious kung anong lihim na paraan ang ginamit ng matanda, ngunit ito ay dapat na isang spell tulad ng immobilization spell. Bilang isang taong ipinanganak sa ilalim ng pulang bandila, si Yang Yian ay nakakita ng maraming mitolohiyang TV at mga nobela mula noong siya ay bata pa. Sobrang inggit siya sa spell na ito. Ang tila ordinaryong immobilization technique ay maaari talagang ituring na isang high-level spell. Napagtanto lamang ito ni Yang Yian pagkatapos niyang maging cultivator. Ayon sa mga pamamaraan ng magsasaka o sa kanyang kasalukuyang lakas sa paglilinang, maaari rin niyang i-immobilize ang ibang mga tao, ngunit ito ay napakahirap sa aktwal na pakikipaglaban, at nangangailangan ng isang malakas na kaluluwa at kapangyarihang mahika upang puwersahang sugpuin at aisil upang makamit ang layunin ng immobilization. Siguradong hindi ito magiging kasing dali ng ginawa ng matanda sa 4 na halimaw noon. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at hindi naramdaman ang malakas na pagbabago-bago ng mana upang hindi makakilos ang 4 na halimaw. Hindi malinaw, naramdaman lamang ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng langit at lupa ay magulo ng iwagayway ng matanda ang kanyang kamay, ngunit ngayon ay iniisip niya na ito ang dapat na kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa. Ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda na ginamit upang hindi makakilos ang 4 na halimaw at makamit ang layunin ng immobilization. Kaugnay nito, ang pag-unawa ni Yang Yian sa immobilization spell ay talagang isang malalim na mahiwagang pamamaraan, at tiyak na hindi ito ang uri ng immobilization na maaaring gawin ng basta-basta kapag nanunood ng TV noong bata pa siya. Ang pinakakahangahangang bagay ay ang immobilization technique ng Monkey King na si Sun Wukong sa Journey to the West. Ito ay hindi magagapit. Kadalasan ay itinuturo ni Sun Wukong ang kanyang daliri sa isang demonyo at sumigaw ng, i-immobilize, at ang demonyo ay hindi makagalaw. Sa oras na iyon, madalas kong naiisip na maaari din akong magkaroon ng immobilization technique. Sa random na pag-iisip sa kanyang isip, si Yang Yiu ay tumingin sa paligid. Ang mga nakakalat na immortal at mga demonyong magsasaka ay tumakas na. Natakot sila sa pagpatay noon, at ngayon ay walang nang ahas na manatili sa tuktok ng kataas-taasang bundok. Ang kataas-taasang palasyo sa likuran niya ay halos masira. Ang matanda ay gumawa ng masyadong maraming ingay noon, nanloob ang walang kamatayang kapangyarihan at ang espiritual na enerhiya ng mundo sa nakakalat na walang kamatayang isla. Gaano man katibay ang gusali, hindi nito kayang tiisin ang napakalaking puwersa. Nang matapos ang matanda na ay recast ang kanyang immortal na katawan, ang Supreme Palace ay karaniwang walang silbi. Sa pagtingin sa paligid, hindi tiyak kung kailan matatapos ang 6 na tainga na matching. Handa nang makita ni Yang Yiu ang Jade Sleep na iniwan ng matanda bago siya umalis. Ano ito? Nang pumasok ang kanyang espiritual na pakiramdam, isang nakakainis na boses lamang ang tumunog sa kanyang isipan, ahem. Mabahong bata, sinabi sa iyo ng iyong Panginoon noon na ang Daoist na templo sa isla ng Sanxian ay magbibigay sa iyo ng ilang mga kayamanan, ngunit sa pagkakataong ito ay sisirain ng iyong Panginoon ang kanyang pangako. Ahem, iyong inaasahan. Kaya, hehe, wala akong iniwan para sa iyo, pero mayroon ding spirit bird sa Supreme Palace, na inilabas ng iyong amo mula sa isang bawal na lugar sa Fairyland. Bagamat sira iyon. Medyo nakakainis. Pero iba rin, ang ibong iyon. Ahem. Anyway, ibibigay ko sa iyo. May magagandang bagay sa tiyan ng ibong espiritu. Hanggat may kakayahan ka, makukuha mo ang lahat ng gusto mong malaman mula sa tiyan nito. Well, iyon lang, gayon paman. Ibibigay ko ito sa iyo. Sinira ng iyong amo ang kanyang pangako sa pagkakataong ito, at babayaran kita kapag pumunta ka sa Fairyland sa hinaharap. Oo nga pala, huwag mong patayin o kainin ang ibong iyon. Alam ni Yang Yiu na ito ay isang recording lamang na iniwan ng patay na matanda, hindi ang kanyang espiritual na kahulugan. Wala siyang pakialam, ngunit medyo naantig sa kanyang puso. Sinabi niya sa kanyang sarili, ako ay iyong disipulo, ano ang dapat ikahiya? May sinabi lang akong mali sa aking alagad. Hindi kita guguluhin para sa mga kayamanan, kaya bakit ka mahiya? Alam ni Yang Yian na ang kanyang matanda ay ang uri ng taong tumyupad sa kanyang salita at isang taong negel iligtas sa mukha.
Bagamat siya ay kanyang alagad, nakaramdam pa rin ng kahihiyan ng matanda na magsabi ng mali sa kanyang alagad. Kaya naman ginamit niya ang Jade Sleep para kausapin ang sarili niya. Walang pakialam si Yang Yian, ngunit napaiyak siya. Bagamat sinabi ng matanda na ang mga kayamanan sa kataas-taasang palasyo ay natupok noong nirrecast niya ang kanyang walang kamatayang katawan. Ngunit nag-iwan pa rin siya ng isang espiritong ibon para sa kanyang sarili. Naisip ni Yang Yian na dahil isa itong spirit bird na sadyang iniwan ng matanda, hindi ito isang ordinaryong spirit bird, ngunit puno rin siya ng mga inaasahan. Handa na siyang pumasok sa Supreme Palace para hanapin ito. Sinabi ng matanda na nasa loob ng Supreme Palace ang spirit bird. Ngunit sa ilang kadahilanan, naalala ni Yang Yian ang mensahe ng matanda sa Jade Sleep, at palaging kakaiba ang pakiramdam. Ang tono ng matanda ay parang ipinagkatiwala niya ang isang malaking pinsala na hindi niya kayang pigilan sa sarili. Umiling si Yang Yian, sinumpa ang sarili, ang matanda ay isang master kung tutuusin. Hindi niya kayang dein ang kanyang apprentice. Hindi niya magagamit ang puso ng isang kontrabida para turuan ang isang ginoo. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at pinakawalan si Sister Mei, Qianhu, Xiao Fengwang, Daoer at Wang Zi mula sa espasyo ng Chen Kunpot. Papasok na sana siya sa Supreme Palace. Bagamat ang apat na demonyo ay nasakop ng matanda, hinihintay na lamang nila ang anim na tainga na magising at humatol, kaya't walang panganib sa ngayon. Ngunit ang anim na tainga na mikak ay nasa isang tiyak na antas ng ebolusyon kung tutusin, at hindi maaabala, kaya't pinakawalan ni Yang Yian si Sister Mei at ang iba pa at hinayaan ang anim na tainga na mikak na protektahan siya bago siya makaramdam ng kaganhawahan. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Sister Mei at sa iba pa tungkol sa labanan, naghanda si Yang Yian na pumasok sa Supreme Palace para hanapin ang spirit bird na iniwan ng matanda. Gayunpaman, sinabi ni Sister Mei, hayaan ang Little Phoenix na samahan ka. Hindi na kailangan, manatili kayong lahat at bantayan si Lear. Ang kataas-taasang palasyo ay gumuho at ang porma sayon ay wala na. Walang anumang panganib. Pinipigilan din ito ang mga immortal na bumalik. Tumanggi si Yang Yiyo. Binigyan niya ng malaking kahalagahan ang kaligtasan ni Lear. Sinabi niya na kung ituturing niya si Lear bilang isang kapatid, siya ay isang kapatid. Pagkatapos ng labanang ito, nakilala nilang dalawa ang isa't isa. Tumili. Si Daoer ay tumili at tumalon sa balikat ni Yang Yian, na nagpapahiwatig na sasamahan niya si Yang Yian. Pagkatapos ay hayaan mong samahan ka ni Daoer, kung hindi ay mag-aalala ako. Sabi ni Ate Mei. Sa pagkakataong ito ay tumanggo si Yang Yian, okay, mag-ingat kayo, lalabas ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay kinuha niya si Daoer at pumasok sa tarangkahan ng Supreme Palace. Sa loob ng Supreme Palace, mukhang okay ang gate, pero wala na ang palasyo. Napatulala si Yang Yian. Ang mga hanay ng mga palasyo at mga gusali ay gumuho lahat, at tila wala sa kanila ang buo. Ano ang ginawa ng patay na matanda? Naisip kong pumasok para maghanap ng dalawang kayamanan, ngunit ngayon ay tila wala nang matitirang buhok, ungol ni Yang Yian. Tumili. Napangiti si Daoer. Wasak na ang lahat. Saan natin mahahanap ang espiritong ibon? Tama. Hindi nagpaliwanag ng malinaw ang matanda. Ano ang hitsura ng ibong espiritu? Saang lugar tayo dapat pumunta para hanapin ito? Ang buong Supreme Palace ay sumasakop sa isang malawak na lugar, at ito rin ay isang lugar na may mga bundok at tubig. Hindi sinabi ng matanda kung ano ang hitsura ng ibon na espiritu. Habang nagsasalita, inilabas din ni Yang Yiyo ang kanyang espiritual na pakiramdam. Matapos maghanap sa paligid gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, wala siyang nakitang buhay na nilalang. Parang gumuho na ang Supreme Palace. Kahit na may mga buhay na nilalang sa loob nito, natatakot sila na sila ay tumakas. Gayunpaman, naniniwala si Yang Yiyo na dahil sinabi ng matanda na may natitira pang ibong espiritu para sa kanya, hindi siya maaaring magkamali. Hanapin natin ito. Siya at si Daoer ay tumungo sa mga guho at naghanap ng sunod-sunod na lugar. Sa loob ng 4 o 5 oras, pabayaan ang spirit bird, wala man lang silang nakitang balahibo ng ibon. Nang maisip ni Yang Yiyo na matagal nang tumakas ang spirit bird at malapit ng sumuko, narinig niya ang mahinang sigaw sa kanyang tainga. Wow! Isa kang walang puso at hindi tapat na tao, iniwan mo ako at umalis. Wow wow wow, ikaw na walang hiyang matandang bastard, umalis ka lang, pero sinira mo ang palasyo, wala akong tinitirhan. Wow wow wow, what a kalokohan supreme, hindi niya tinutupad ang kanyang salita, ang sabi niya ay darating ang kanyang apprentice para tumira sa akin at alagaan ako, nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Narinig ni Yang Yiyo ang boses na ito, na dapat daan-daang metro ang layo, at nagmamadaling pumunta kasama si Daoer. Ang pag-iyak at pagmumura ay naging mas malinaw at mas malinaw. Pero ang ikinagulat niya ay malinaw na boses lalaki iyon, pero ang pagmumura at pag-iyak ay parang babaeng iniwan ng lalaki.
Kabanata 1779 ang unang banal na ibon sa tatlong kaharian. Naisip ko, maaaring ang matanda ang nagpalaki nito sa Supreme Palace. Ano? Sa pag-iisip nito, kinilig si Yang. Siya. Mabilis na umiling para tanggalin ang ideyang ito. Sa pag-iisip tungkol sa dominanteng matandang lalaki, hindi siya dapat magkaroon ng isang kagustuhan para sa mga lalaki. Ang banal na kahulugan ay hindi pa rin nakahanap ng sinuman kapag naghahanap. Ngunit patuloy na dumarating ang tunog. Kinuha niya si Daor upang tukuyin ang pinanggalingan ng tunog at sumugod. Nakarating sila sa gilid ng isang lawa. May mga berdeng puno at maganda ang tanawin. Ngunit walang anino ng isang tao, kahit isang buhok. Ang banal na kahulugan ay hindi nakatagpo ng anumang buhay na nilalang. Hindi, halatang malapit lang, paanong walang tao? Tumingin si Yang Yiyo sa paligid at sinabi sa sarili. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang boses ang tumunog sa itaas ng kanyang ulo, "Hoy, bata, ikaw ba ang apprentice ng matandang bastard na iyon na si Yun Xiangxi?" Ang biglang boses ang ikinatakot ni Yang Yiyo. Bigla siyang tumangala, ngunit nang tumangala siya, nakita niya ang isang ibon sa isang malaking puno. Uwak. Walang kamalay-malay na sinabi ni Yang Yiyo ang salitang uwak, dahil sa pagtingala niya, nakita niya ang isang itim na ibon na halos kapareho ng uwak. Ikaw. Ikaw ang uwak, ang buong pamilya mo ay uwak, ako. Ako. Sino ako? Sino ako? Paano ko makakalimutan kung anong uri ako ng ibon? Ang itim na ibon, na orihinal na inis sa salitang, uwak, ni Yang Yiyo, ay galit na galit at pinaputukan si Yang Yiyo, at pinabulaanan din si Yang Yiyo, na nagsasabi na ako ay. Ang ibig sabihin noon ay isusumbong ko ang aking pangalan, ngunit. Nagsimula akong mag-alala. Sarili ko. Hindi ko man lang maalala kung sino ako. Nakatingin sa kawalan si Yang Yiyo, naghihintay sa itim na ibong ito na mukhang uwak na iulat ang pangalan nito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang itim na ibon na umuungol, "Sino ako? Sino ako?" Pumasok ito sa isang walang katapusang patay na loop. Dahil dito, puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yiyo. Bamulong siya sa kanyang puso, mukhang may problemang ibon. Walang duda na ang itim na ibong nakasquat sa puno ay ang spiritual bird na sinabi ng matanda na iniwan para sa kanya. Ngunit ang pagharap sa isang itim na ibon na mukhang walang pinagkaiba sa isang uwak, isang ibon na hindi man lang matindaan ang pagkakakilanlan at pangalan nito, mahirap para kay Yang Yiyan na iugnay ito sa isang espiritual na ibon. Gayunpaman, dahil ang itim na ibong ito ay maaaring tumawag sa pangalan ng matandang lalaki mula sa simula, nangangahulugan ito na ang espiritual na ibon sa bibig ng patay na matandang lalaki ay ang problemang ibong ito. Tumili. Si Daor ay tumili, ngunit kinukutya niya ang itim na ibon at sinabi kay Yang Yiyan na ang itim na ibon ay tila isang psychopath. Sumang-ayon si Yang Yiyan sa pahayag ni Daor. Ang itim na ibong mukhang uwak ay isang ibong may problema sa utak. Siyempre, ang itim na ibon sa sanga ay talagang walang pinagkaiba sa isang uwak sa unang tingin, ngunit nalaman ni Yang Yiyan na talagang may pagkakaiba kapag tiningnan niyang mabuti. Una sa lahat, ang mga mag-aaral ng itim na ibong ito ay kulay ube, na may tatlong magagandang siwang sa loob, nakakaiba sa ibang ibon. Pangalawa, ang pagkakaayos ng mga balahibo sa katawan nito ay parang inscription. Ang bagay na ito ay mukhang natural. Sa wakas, ang mga kuko ng itim na ibong ito, o mas angkop na sabihin na ang mga daliri sa mga kuko nito, ay talagang 6 na daliri. Dapat mong malaman na ang mga ordinaryong ibon ay may 4 na daliri, 3 sa harap at 1 sa likod, habang ang itim na ibong ito ay may 6 na daliri, 5 sa harap at 1 sa likod. Kaya pagkatapos itong makita, hindi akalain ni Yang Yiyan na ang itim na ibong ito ay isang uwak. Habang bumubulong siya kay Daor, biglang sumigaw ang itim na ibon sa sanga. "Ah! Naalala ko, ako ang unang Diyos at demonyong ibon sa 3 kaharian, wow haha. Diyos at demonyong ibon, Diyos at demonyong ibon. Bakit mali pa rin ang pakiramdam? Hindi mahalaga, tatawagan ko ang aking sarili na unang Diyos at demonyong ibon sa 3 kaharian." Ang itim na ibong ito, na nagsasabing siya ang unang Diyos at demonyong ibon sa 3 kaharian, ay nagulat at sinabing siya ay isang Diyos at demonyong ibon, ngunit siya ay medyo hindi sigurado pagkatapos. Anyway, baliw at baligtad ang pagsasalita niya, at parang abnormal talaga ang utak niya. Tumili. Sa sandaling ito, tumingkayad si Daor sa kanyang balikat, tinitingnan ang itim na ibon at hindi napigil ang tumili, na may maliit na kuko na nakatikip sa kanyang bibig. Si Yang Yiyan lang ang nakaintindi na pinagtatawanan ni Daor ang God and Demon Bird. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi inaasahan ni Yang Yiyan na ang itim na ibong ito, na nagsasabing siya ang numero 1 Diyos at Demon Bird sa 3 kaharian, ay agad na magpapaputok kay Daor. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yiyan na naiintindihan ng itim na ibong ito ang ibig sabihin ng Daor. "Hoy, pinagtatawanan mo ako. Ako ay isang inapo lamang ng Flying God daw.
Ang iyong mga ninuno ay hindi nang ahas na pagtawanan ako, kaya't ang lakas ng loob mong pagtawanan ako ng iyong nakababatang kapatid. Mula ngayon, tawagin mo akong Birdmaster, o kakainin kita, maliit na bagay. Hindi mo ba alam ang prinsipyo ng paggalang sa matatanda at pagmamahal sa kabataan? At hindi ka rin magandang bagay. Ang iyong Panginoon, si Yun Changxi, ang matandang bastard, ay inilabas ako mula sa kung saan sa simula. Sabi niya, kapag tutulungan ko siya, habang buhay niya akong pagsilbihan ng maayos. Anong nangyari? Iniwan ako ng matandang bastard na iyon sa karumal-dumal na palasyo na ito sa loob ng libu-libong taon. Ilang taon na ang nakalipas, halos patayin niya ako sa gutom. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hinintay kong tumanda ang matandang bastard. Ngunit nawala ang kanyang immortal na katawan at nauwi sa pagiging bachelor. Gusto kong makipag-ayos sa kanya, ngunit hindi ko napigilan nang makita ko ang kanyang kahabag-habag na hitsura. Ako. Itinuro din sa kanya ang lihim na paraan ng pag-recast ng kanyang immortal na katawan na may mabuting hangarin, ngunit ano ang nangyari? Ang matandang bastardo, ang walang pusong tao, ang walang konsensyang bastard, pagkatapos na ang walang kamatayang katawan ay muling ibinalik, ang kataas-taasang palasyo ay nawasak din, at ipinakulong niya ako dito, na sinasabi na dapat kong sundin ang kanyang apprentice sa hinaharap, at ako ay magkakaroon ng pagkain at inumin at pagsilbihan ng mabuti. Siya ay nagsasalita tungkol sa iyo, tama. Bakit ngayon ka lang dumating? Ang iyong Panginoon na si Yun Changxi ay isang matandang bastardo, at sa tingin ko ikaw ay isang maliit na bastardo rin. Ikaw o ang iyong guro at alagad ay hindi mabubuting tao. Ang Diyos at demonyong ibon ay parang radyo lamang, walang tigil na nagdaldal, at ang bibig nito ay napakadaldal na sumabog. Noong una, pinakinggan ni Yang Yiyo ang ibong na pinapagalitan ng matanda, ngunit pagkatapos na marinig ang mga nakakabaliw na sumpa ng Diyos at Demon Bird, halos naunawaan niya ang kahulugan. Ngunit sa isang kisap mata, itinutok ng ibon ang apoy nito sa kanya. Galit na galit siyang sa narinig niya. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi inalis ng matanda ang ibon. Bakit ba ang daldal niya? Maswerte akong hindi napatay ng matanda. Sa sandaling ito, puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yiyo. Naalala niya ang sinabi ng matanda sa Jade Sleep, ang kanyang pagsusuri sa ibon, parang kahit na medyo nakakainis. Parang humihiling sa kanya na huwag itong patayin. Hindi ko ito pinansin nang marinig ko ito, ngunit sa wakas ay naiintindihan ko na. Napakadaldal ng ibong problemang ito. Naramdaman ni Yang Yiyo na may problema ito sa utak, isang baliw na problemang ibon. Patuloy na sinumpa ng demonyong ibon si Master Yang Yiyo. Nang malapit nang magpigil si Yang Yiyo, hindi muna nakapagpigil si Daor. Tumili. Isang gintong liwanag ang kumislap. Daor, huwag. Natigilan si Yang Yiyo sa pag-atake ni Daor at agad na nagsalita sa pagmamadali. Ngunit huli na ang lahat. Wow, ikaw na maliit na hayop, papatayin mo ako. Ang Diyos at ibong demonyo ay sumigaw, ang mga balahibo ay lumilipad sa buong kalangitan, at natanggal sa sanga ng kuko ni Daor. Ganun pa man, nagmumura pa rin ang ibon. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo, dahil alam niyang nagpakita ng awa si Daor matapos marinig ang kanyang pagsigaw, kung hindi ay napatay niya ang Diyos at Demon Bird. Ngunit sa parehong oras, si Yang Yiyo ay nalilito din. Naguguluhan siya. Paanong ang itim na ibong ito, na nagsasabing siya ang numero 1 Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian, ay natatapalan ng napakadaling palad ng kuko ni Daor. Not to mention the name of the God and Demon Bird, basta ang mga nilalang na iniwan ng matanda ay hindi naman dapat mahina. Naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, ngunit sa katunayan, napakahina ng Diyos at demonyong ibon. Isa pala itong plorera ng tigre na papel. Kalokohang Diyos at ibong demonyo. Sa pag-iisip ng gayon sa kanyang isipan, naisip ni Yang Yiyo na hindi ito dapat tama. Naalala niya ang mga nakakabaliw na salita ng Diyos at Demon Bird noon. Tila ang ibon ang nagsabi sa matanda ng lihim na paraan ng muling paghahagis ng walang kamatayang katawan. Then think about it. Ang ibong ito ay nagpahayag ng pagkakakilanlan ni Daor sa isang hininga, isipin mo, hindi ito dapat isang ordinaryong ibon. Mula sa dalawang puntong ito ng pananaw, ang problemadong ibong ito na may daldal na bibig ay tiyak na hindi karaniwan. Sa susunod na sandali, nang tumingin si Yang Yiyan sa Diyos at demonyong ibon na ibinagsak ni Daor sa lupa, sumisigaw at nagmumura, at bumagsak ang dugo sa lupa, nagulat si Yang Yiyan. Dahil una niyang nakita na ang Diyos at demonyong ibon ay nakalmo ng mga kuko ni Daor, at ang katawan nito ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata sa itim na hangin. Ang mas nakakamangha ay ang isang patak ng dugo mula sa Diyos at Demon Bird ay tumulo lang sa isang patay na damo. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyan na ang patay na damo ay nagsimulang maging berde sa kumikinang na liwanag. Sa isang kisap mata, lumaki ito ng higit sa isang tao ang taas at ganap na nabawi ang kanyang sigla. Ang patay na kahoy ay muling nabubuhay sa tagsibol.
Ang salitang ito ay biglang pumasok sa isip ni Yang Yian. Sa oras na ito, matigas pa rin ang daldal na ibong ito, sumisigaw at minumura si Dower na parang baboy na kinakatay. Tumili. Si Dower ay sumigaw at umungal, nagalit sa sumpa, at malapit nang sumunggab muli. Natauhan si Yang Yian at mabilis na hinawakan si Dower sa kanyang mga kamay para pigilan si Dower. Sa oras na ito, tumingin siya sa isinumpang Diyos at Demon Bird, at nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga mata. Kabanata 1800, anong masamang uwak? Iba ang dugo ng ibong ito. Obviously, iba talaga ang God and Demon Bird. Isipin ang dugo ng isang patay na puno na nabuhay muli. Hindi ba't nangangahulugan ito na magkakaroon ng isa pang doktor sa paligid upang gumaling mula sa mga pinsala? At ang dugo ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga tabletas at kasangkapan. Natural na hindi maaaring hayaan ni Yang Yiyo na saktan muli ni Dower ang Diyos at Demon Bird. Natakot siya na hindi mapigilan ni Dower na mapunit ang bibig nitong sirang ibong gamit ang isang kuko. Siguro, ang espesyal na bagay sa ibong ito ay hindi ang lakas nito, kundi ang iba pang mga bagay. Anyway, ang dugo lang ang pinakamagandang patunay. Tungkol sa Diyos at Demon Bird na nagsasabing siya ang unang Diyos at Demon Bird sa tatlong kaharian, itinuring lamang ito ni Yang Yiyo bilang pagmamayabang. Anyway, nakita niya na ang kakayahan ng problemang ibong ito ay tiyak na hindi lakas, at ang dugo ay natural na isa sa mga bagay na nakikita niya ngayon. Siyempre, bilang karagdagan dito, ang pagiging ampo ng matanda sa Supreme Palace, ang kakayahang sampay ng matanda at tinawag siyang matandang bastard, at direktang tawaging Yun Changxi, ay maaari ding ipaliwanag ang kakaiba ng problemang ibong ito. Tumili. Si Dower ay labis na hindi nasisiyahan kay Yang Yiyo sa pagpigil sa kanya sa pambubugbog sa Diyos at demonyong ibon, at tumili upang tumutol. Kalimutan mo na ito, ang problemang ibong ito ay iniwan ng matanda, huwag na nating pagtalunan ito. Si Yang Yiyo ay naaaliw lamang kay Dower. Sa kabilang banda, gumaling na ang Diyos at Demon Bird sa mga sugat nito at pinapakinis ang mga balahibo nito habang nagmumura pa rin. Damn weak lang, I am. Because. Because I can't remember why, I can't use my strength, otherwise I can stare you to death with just one look, you are all weaklings in my eyes, weaklings, super weaklings, ang. Nagmura ang Diyos at Demon Bird, at walang balak na huminto. Si Yang Yiyo ay nakinig at ang kanyang mukha ay unti-unting nagdilim. Narinig din niya ang Diyos at Demon Bird na tila nagsabi na wala siyang lakas sa hindi malamang dahilan. Siya ay mayabang na walang lakas. Si Yang Yiyo ay isang bibig din, lasing. Ahem. Itigil mo na ang pagmumura, dadalhin kita sa utos ng aking Panginoon. Sabi ni Yang Yiyo sa Diyos at Demon Bird na may madilim na mukha. Pinagalitan lang kita, ano? Ikaw at ang iyong mga kaibigan at si Yun Changxi, lahat kayo ay mahihina, matandang bastardo, maliit na bastardo, maliliit na bastardo, mahihina, mahina. Ang mga sumpa ng Magic Bird ay naging mas matindi. Hayaan mo si Dao, huwag mo lang patayin, halika at bunutin mo muna lahat ng balahibo nito. Sabi ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. Squeak, tumanggo si Dao na parang manok na tumutusok sa kanin, nagnanais na turuan ni Yang Yiyo ng leksyon ang nakakainis at mahirap na ibong ito. Mahina. Sa susunod na sandali, narinig ng Magic Bird si Yang Yiyo na nagsasalita at biglang tumigil. Munting bastard. Ingatan mo ang iyong Dao, huwag kang gumamit ng dahas laban sa akin, ako ang banayad na mahiwagang ibon, kung maglakas loob kang bastyusin ako, hindi ka pakakawalan ni Yun Changxi, kahit ang iyong Panginoon ay hindi nang ahas na igalang ako. Sa wakas ay napigilan ng pagbunot ng mga balahibo ang mahiwagang ibon, ngunit napakadaldal pa rin ang bibig nito. Sasabihin ko ulit, umalis ka ng masunurin, huwag mo akong pilitin na habulin ni Dower ang lahat ng buhok mo, kinusat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at ngumiti sa Diyos at Demon Bird, at sa wakas ay natagpuan ang kahinaan ng problemadong ibong ito. Boy, maglakas loob ka ba? Kung maglakas loob kang baliwalain ako, huwag mo nang isipin ang pagkuha sa akin ng immobilization technique. Biglang nagsalita ang Diyos at demonyong ibon. Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niyang nagsalita ang Diyos at Demon Bird, at sinabing, paano mo nalaman na gusto ko ang immobilization technique? Ako ang numero 1 Diyos at Demon Bird sa tatlong kaharian, at alam ko kung ano talaga ang iniisip mo. Ang Diyos at demonyong ibon ay labis na ipinagmamalaki. Nagulat talaga si Yang Yiyo. Gusto niyang matutunan noon ang immobilization technique, dahil nakita niya ang matanda na nag-i-immobilize sa 4 na demonyo, at sa kanya naalala ang mga mythological movies na napanood niya noong bata pa siya, at iba pa, at medyo nahumaling siya rito. Pero inisip niya lang iyon sa puso niya, at hindi niya sinabi kahit kanino. Ang problemadong ibon na ito ay talagang nakakakita sa kanyang mga iniisip. O nakikita ba nito ang iniisip ng ibang mga nilalang? Kung ito ay totoo, ito ay magiging kawili-wili.
You can know what other people thinking. Alam mo rin ang spell of freezing. Tanong ni Yang Yiyo. Nagmamalaki ang ibon, at ikinabot ang kanyang leeg para magmukhang nakatutok ang kanyang ilong pataas. Siyempre, ang mga ibon ay dapat na may mga butas ng ilong. Tama, mayroon akong higit pa riyan. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko ngayon? Pansamantalang tanong ni Yang Yiyo. Ang ibon ay nagmura ng malakas sa susunod na sandali, ikaw na munting bastard, kung patuloy mong iniisip na pangalanan ako uwak, sinasabi ko sa iyo, ikaw na mahina, ako ang numero 1 ibon sa 3 kaharian, hindi isang uwak. Nang marinig ang sumpa ng ibon, tumawa si Yang Yiyo, ngunit ang kanyang pagtawa ay medyo madilim. Kinumpirma niya na ang may problemang ibong ito ay may kakayahang malaman kung ano ang iniisip ng iba. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Yang Yiyo at ngumiti ng mapait, tinitingnan mo ba ang iniisip ko sa sandaling ito? Masungit na sinabi ng Diyos at demonyong ibon, ikaw na munting bastard ay nag-iisip. Kalimutan mo na, susundan kita, huwag kang mag-alala, wala akong kakayahan sa pakikipaglaban, at hindi kita sasaktan, basta't mas maganda ang pakikitungo mo sa akin sa hinaharap, maaari kong ituro sa iyo ang sekretong pamamaraan, at ginagarantiya ko na ito ay first class. At hindi ako tumatakas, ang iyong Panginoon, ang matandang bastard na iyon, ay kumuha ng isang bagay na may kaugnayan sa aking buhay. Kung ako sa iyo, sisirain ng iyong bastard master ang bagay kong iyon, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Nang matapos magsalita ang ibong Diyos at demonyo, nagpakpak ito ng pakpak at lumipad pataas, ibig sabihin, alis na tayo, susundan kita sa hinaharap, wala kang dapat alalahanin pa. Haha, buti na lang malaman, tapos Terran na Crow. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod siyang at umalis, at sinundan siya ng Diyos at Demon Bird. Tumili. Sa oras na ito, si Daor, na nakasquat sa balikat ni Yang Yian, ay tumili at tinanong si Yang Yian kung ano ang iniisip niya, na naging dahilan upang maging masunurin ang problemang ito. Hinawakan ni Yang Yian ang ulo ni Daor, ngumiti at walang sinabi, at dir-diretsyong naglakad pabalik. Siya lang ang nakakaalam na may balak siyang pumatay ngayon lang. Hayaang makita ng Diyos at Demon Bird kung ano ang iniisip niya sa pangalawang pagkakataon. Sa katunayan, iniisip niyang sa pangalawang pagkakataon, kung ang problemang ibong ito na nakakakita lamang sa panloob na pag-iisip ng ibang tao ay hindi niya magagamit, pagkatapos ay patayin na lang ito ng direkta. Kailan? Sa pag-iisip ng pangungusap na ito, ngayon lang ay nakatitig si Yang Yian sa Diyos at demonyong ibon, at may intensyon nga siyang pumatay. Kaya biglang naging masunurin ang Diyos at Demon Bird. Ang sinumang buhay na nilalang ay natatakot sa kamatayan, o natatakot ito hanggang sa oras ng kamatayan. Maging ang problemang ibon na nagsasabing siya ang unang Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian. Isang pag-iisip ng pagpatay ang nagpabatid kay Yang Yian mula sa bibig ng Diyos at Demon Bird na ang ibong ito ay may ilang kahinaan na kontrolado ng matanda. Hindi nakakagulat na ang matanda ay hindi nag-iwan sa kanya ng anumang lihim na paraan upang makontrol ang ibon. Hindi naman sa walang lihim na pamamaraan, ngunit matagal na itong pinag-isipan ng matanda at hinarap ito para sa kanya. Marahil ay talagang pambihira ang ibong ito. Natakot ang matanda na hindi niya ito kayang harapin, kaya nang umalis siya, diretsyo niyang nilutis ang problema sa pagkontrol sa mahiwagang ibon, upang ang problemang ibon na ito ay sumunod sa kanya ng masunurin. Sa kasalukuyan, tila may ilang kakayahan ang ibong problemang ito. Naisip niyang na hindi siya magmamadali at pag-aralan ang ibong ito ng dahan-dahan sa hinaharap. Ngayon pa lang, pansamantala niyang tinawag ang uwak, at hindi ito ng ahas na pabulaanan. Ngayon ay sa wakas ay gumaan na ang loob ko. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Yiyo si Daor at ang Magic Bird palabas ng Supreme Palace. Ang hitsura ng 6 na tainga na mikak sa labas ay nangyayari ng mahabang panahon. Kamusta si Yanzi? Humakbang si Ate May. Kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga labi at kumislap upang ipakita ang mahiwagang ibon sa kanyang likuran at sinabi, ito ang uwak, natagpuan ko ito. Uwak talaga, humakbang si Chanho at sinabing. Umirap ang Diyos at Demon na ibon at sinabing, hoy, munting Sorrow, ako ang numero 1 Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian, hindi uwak. Huwag makinig sa kalokohan ng munting bastard na iyon Yang Yiyo. Maaari mo akong tawaging Panginoong Diyos at ibong demonyo, o Panginoong ibon. Ako. Tumahimik ka. Kung magmumakmak ka pa, huhugutin ko lahat ng balahibo mo. Simula ngayon tatawagan kang uwak, uwak, uwak. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ni Yang Yiyo ang pag-ungol ng Diyos at Demon Bird, parang umaawit ito ng sutra. Sumakit ang ulo niya kaya sinigawan na lang niya ito. Biglang tumigil sa pagsasalita ang ibong Diablo, at nang tumingin ito kay Yang, medyo natatakot itong nagsabi, naiintindihan ko, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Sa katunayan, sa tingin ko, ang pangalan ng Crow ay medyo maganda, medyo maganda. Marahil ang ilan sa aking mga ninuno ay may dugo ng tribo ng Crow. Well,
Ang maliit na fox na ito ay medyo cute, at mayroon itong magandang figure pagkatapos maging isang tao. Ang fox tribe ay natural na kaakit-akit, at ito ay isang top-grade cauldron para sa dual cultivation, at ito ay nasa top 3 sa 3 realms. Ang swerte mo, bata, kapag naging tao ako sa hinaharap, nakahanap ka rin ng 10,000 babae para sa dual cultivation. Masamang ulo, anong nangyari? Dapat ako ay maging tao, ngunit ano ang nangyari ngayon? Paano ako naging ganito kainang katawan ng manok ngayon? Kailangan kong pag-isipang mabuti, ano bang problema? Ako, Damuwak, pwede bang tumahimik ka at huminto sa pag-awit? Magsabi ka ng isa pang salita, at ipapakuha ko kay Daor ang lahat ng laman niya at iiho siya, maniwala ka o hindi. Hindi napigilan ni Yang Yiyo napigilan muli ang Magic Bird. Ang ibon ay nagsimulang magsalita ng walang kaparirikan. Ang pangunahing punto ay na ang sinabi nito ay nagpamula kay Chanho, at ito rin ang nagpahiya sa may-ari nito. Ang hindi niya inaasahan ay tila alam ng problemang ibong ito ang lahat. Natakot si Yang Yiyo na kapag nagpatuloy ito sa pagsasalita, baka may masabi itong hindi disente at nakakahiya. Anong bastos na uwak? End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.